Jingli, anak, nakikita mo ba ang lalaki na nakasuot ng pulang kurbata? Siya ang tatay mo. Tara na. Tatay. Tatay. Diyos ko, bulag sa kulay itong si Carp, kaya kumapit sa binti ng Yoncheng. Jingli, tingnan mo. Yang lalaking yan, may puso't kabaitan na malaanghel. May bilyon-bilyong ari-arian. Tawagin mo lang siyang tatay. Makakakain ka na ng masarap at mamumuhay ng masaya habang buhay. Pero guro pa, ayaw ko po kayong iwan. Naku, kahit na nalulungkot siguro, hindi ka na kayang buhayin ni Guro. Naiintindihan ko po, 6 na taong gulang na po ako. Hindi na ako 5 taong gulang na bata. Makakaasa po siguro, makakahanap po ako ng tatay para sa sarili ko. Sa wakas, malaya na ako sa batang matakaw na ito. Magsisimula na ang magandang buhay ko. Magandang umaga po, Manager Lee. Mr. Lee, sinabi ni Mr. Go na narito na ang doktor mula Kunlun. Nasa opisina na po siya. Chen Lingling, Di Lingling. Nag-aral ako sa paanan ng Kunlun Mountain, ang sining ng medisina mula sa langit, ang mga kamay ng isang Diyos na nagbabalik ng buhay. Pakiusap, makinig kayo, ito ang banal na tubig mula Kunlun. Isang lagok lang, mawawala ang lahat ng lason sa katawan mo. Subukan niyo po munang inumin. Naglagay ng mint sa tubig na yan, kahit sino ang uminom, makakaramdam ng lamig at ginhawa. Isang mababaw na panloloko na tulad nito, iniisip mong maloloko mo ako. Pakiusap, iligtas niyo ang buhay ko. Il Ali, pakiusap, maawa kayo, and Lay. Lay. Ang kamay ko. Ikaw ang totoong demonyo, hindi ba't ito ang scammer na hinahanap mo? Sa susunod, maghahanap ako ng totoong doktor mula Kunlun para sa'yo, para gamutin ang lason mo. Lay. Jingli, anak, nakikita mo ba ang lalaki na nakasuot ng pulang kurbata? Siya ang tatay mo. Tara na. Tatay. Tatay. Diyos ko, bulag sa kulay itong si Carp, kaya kumapit sa binti ng Yoncheng. Saan nang galing itong pulubi na bata? Hoy! Ano ang tinawag mo sa kanya kanina? Tatay. Uy, napakagaling mo talaga, Kuya Lee. Kailan ka pa nag-aanak sa labas? Bakit hindi ko man lang alam? Anak, ano ang pangalan ng nanay mo? Kung totoo kang anak ni Kuya Lee. Kahit na magsakripisyo ka ng laman at dugo, kailangan mong ipatala siya bilang tatay mo. Umalis ka. Umalis na. Bata, mali ang iniisip mo. Hindi pa ako kailanman nakahawak ng babae. Paano ako magkakaanak? Hindi ka makakapagpanggap. Hindi po kayo ang maling tao. Sabi po ni Guro, mabait kayo, mabuti ang puso, malaanghel, may bilyon-bilyong ari-arian. Kung sasama ako sa inyo, mabubuhay ako ng masaya at maginhawa. Kung ganoon, gusto mo bang may magbigay sa'yo ng suporta habang buhay? Kung ganoon, nagkamali ka ng tao. Lahat sila nagsasabing malupit ako. Tulad ng isang demonyo. Tatay. Hintayin niyo po ako. Sasabihin ko ulit, huwag ka nang sumunod. Hindi ako ang tatay mo. Tatay, huwag niyo po akong itaboy. Naman ako ang sining ng medisina. Nakakagaling po ako ng tao. Hindi po sayang ang pagsuporta sa akin. Bata, marunong ka bang manggamot? Hindi po ako bata. Nag-aral po ako sa Kunlun. Ang sining ng medisina mula sa langit. Nakakagamot ng sakit na parang himala. Ang sining ng medisina mula sa langit. Nakakagamot ng sakit na parang himala. Isa pang scammer. Pareho kayo ng ginagawang pagpapanggap. Ang huling taong nagpanggap na, isang disipulo ng Diyos na manggagamot ng Kunlun. Pinutol ko na ang daliri niya. Ikaw na batang scammer. Dahil bata ka, hahayaan na kita ngayon. Manager Lee, sakay na po sa sasakyan.
Kunin mo ang pera para bumili ng candy. Kung makita kitang naninikil ulit, itatapon kita sa dagat para kagatin ng pating. Umalis ka. Tatay, hindi po ako sinungaling. Kumakalam na naman ang tiyan ko. Mas mabuting kumain muna ako. Wow, ang galing kumain ng batang ito. Ang dami nang nakain na mangkok. Hindi na yan bata, iyan ay isang malaking salo-salo. Makinig kayong lahat ng mabuti. Sa totoo lang, sa katawan ng bawat isa sa atin, may mga lason na uod na gumagapang. Kapag nagkasakit ang mga taong ito, ang sintomas ng mga lason na uod ay saka lamang lilitaw, pero huwag kayong matakot. Lumapit kayo sa akin, Dr. Zhao, para alisin ang mga lason na uod na iyan hanggang sa mawala lahat. Napakakahanga-hanga naman ito. Ang mga uod na ito ay talagang nakakatakot. Baka ang apo ko, si Tinshen, nalason din. Dahil din sa mga uod na yan. Doktor, pwede niyo po ba akong tingnan? Huwag kayong masyadong magmadali. Magbayad muna kayo ng depositong 10,000 piso. 10,000. Doktor, may 100,000 piso po ako. Pakiusap, bilisan nyo na sa bahay ko. Kailangan agad ng apo ko ng gamot. Lola. Huwag niyong ibigay ang pera. Sila ay mga manloloko. Ang doktor na ito ay isang manloloko. Ang kanyang panloloko ay ang pagkuha ng uod mula sa mata. Kinukuha niya ang maliliit na uod at pinatutuyo, tapos inilalagay sa ilalim ng kuko. Kapag nanloloko, dinidikit niya sa tubig. Hinihintay na lumaki ang uod kapag nadikitan ng tubig, at sinasamantala ang pagkakataon upang ilagay sa ilalim ng talukap ng mata ng tao. Bata, anong pinagsasabi mo? Ikaw, ako, ito. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan nyo. Tama nga. Mga manloloko, dalian tawagin ang pulis. Dalian tawagin ang pulis. Dakpin nyo siya. Ang galing talaga ng batang ito. Talagang isang henyong bata. Paano naman magiging kahanga-hanga iyon? Ito ay ang kapangyarihan ng siyensya. Kayong mga matatanda, hindi nyo man lang alam ang ganitong batayang kaalaman. Maghiwa-hiwalay na kayo. Munting bata, ang galing mo talaga. Kung hindi dahil sa iyo, nalinlang na sana si Lola. Sabi po ni Guro, gumawa ng maraming kabutihan, at mag-ipon ng maraming merito. Nako, talagang napakabait mong bata. Iniwan na po ako ng tatay at mga guro ko. Paano nagiging ganito ang mga matatanda? Napakawalang responsibilidad. Okay lang, anak. Malaki ang bahay ni Lola. Talagang napakalaki. Gusto mo bang tumira muna sa bahay ni Lola? Tutulungan ka ni Lola na hanapin ang pamilya mo. Talaga po. Pero malakas po akong kumain. Lola, baka makain ko po hanggang sa gumuho ang bahay nyo. Kawawang bata naman, ganyan kagutom. Ang cute naman ng bata, hindi naman kukulangin sa pera si Lola. Kung gayon, uwi na tayo. Sige po. Tara na. Kung si Lola ay may maliit at cute na apo na mabango, maganda sana yun. Hello, Lay. Nasa iyo pa ba ang anak mo? Anong oras na ba? Nakabiro ka pa? Kung hindi mo mahanap ang Kunlun Divine Doctor para alisin ang lason ko, maghanda na ng lungton para sa ating dalawa. Teka. Kahit lahat pa ng Divine Doctors na maglalakbay hanggang sa kabilang mundo, mahanap ko. Pagkatiwalaan mo ako dito, huwag kang mag-alala. Ay, nahanap mo na ba kung sino ang naglason? Hindi ito magiging kasing dali gaya ng inaakala mo. Hanapin mo ng maayos ang Divine Doctor. Okay, naintindihan ko na po. Tinshen, bilisan mo't lumabas. Halika't tingnan ang magandang bagay na binigay ni Lola. Ano iyon? Kain tayo ng dalang kahel. Tatay. Ikaw. Paano ka nakarating dito? Tatay, kasama ko po si Great Grandma. Tatay, namiss po kita ng sobra. Tatay.
Ang apo ko nga, gumawa ka ng malaking bagay nang hindi nagsasabi sa amin. Nagbigay ka ng isang cute na apo sa tuhod para kay Lola. Kaya mo talaga. Halika, halikan ka ni Great Grandma. Great Grandma. Batang manloloko, paano mo nakuha ang loob ni Lola? Lola, kapag tense na, magpahinga na kayo. Ihahatid ko na po si Lola pauwi. Magsalita ka. Para saan ang paglapit mo kay Lola? Nagkataon lang po kaming nagkita. Hindi ko po alam. Siya si Great Grandma. Huwag kang maglaro sa akin. Ang dahilan ng pagpupumilit mo sa akin, ano talaga yon? Gusto mong mawala ang mga daliri mo? Ayaw mo na ba? Gusto ko po. Gusto ko lang po. Para kay tatay. Bakit mo gusto na ako ang maging tatay mo? Kasi kahit gaano pa ako kumain, hindi ka naman maghihirap. Hindi ka maghihirap sa akin. Opo. Talaga bang dahil lang sa malakas kang kumain? Nakikita mo bang mayaman ako? Kasi po, mayroon akong 8 guro. Mula nang ampunin nila ako, nalugi sila dahil sa aking pagkain. Ngayon, sasabihin mo na, ang 8 guro mo. Tatay, ang talino mo talaga. Nagsasabi ka pa rin ng kung ano-ano, batang sinungaling. Dahil sa mukha ni Lola, pwede ka pang tumuloy ngayong gabi. Bukas ng umaga, umalis ka na mag-isa. Tatay, huwag niyo po akong paalisin. Bawal mo akong tawaging tatay. Opo, tatay. Wang Xiao, mag-ayos ka ng isang kwarto para sa kanya. Tatay, HMM. Tatay, huwag kang umalis. Gino, Anong nandito? Hay, Ginoo, inutos po ni Lola na i-lock ang guest room. Para sa inyo at kay Xiao Jingli na matulog dito. Kailangang magkwento ng bedtime story. Maaari nilang buksan pagkatapos nilang makatulog. Magkukwento ka ba ng fairy tale, tatay? noong unang panahon may isang prinsipe. Naghahanap siya ng prinsesang pakakasalan, ngunit dapat ay tanging tunay na prinsesa lamang. Mga walang kwentang bata. Oy, tatay, bakit hindi ka nagpatuloy sa kwento? Hindi ka marunong magbasa, tatay. Tumahimik ka. Hindi ko po kayo minamaliit, tatay, dahil hindi rin ako marunong magbasa. Pero memorize ko ang Tao Te Ching mula sa mga guro ko. Babanggitin ko para sa inyo. Tao ke Dao, Fei Chang Dao. Mayang ke Mayang. Fei Chang Mayang. Simula nang malason ako, hindi ako makatulog ng maayos. Ang batang sinungaling na ito, nagbabasa ng Tao Te Ching, ay nagpapagantulog sa akin. Lithin Chen. Ang makakain ay kaligayahan. Ito mismo ang kaligayahan, ang makakain. Talagang gusto ni Great Grandma ng apo sa tuhod. Magandang araw, tatay. Gising ka na ba? Mas matagal kang nakatulog ngayon kaysa dati. Siguradong gawa yan ni Jingli natin. Nang dumating si Jingli natin, sumunod din ang swerte. Nawala pa ang insomnia ni Tin Chen. Tatay. Halika na, kumain tayo ng agahan. Sinadya ko to, para kay tatay. Masarap talaga. Ginoo. Ginoo. Tatay. Tatay. Anong nangyari kay Tin Chen? Nalasan si tatay. Matagal nang may lason si Tin Chen, pero ang pagkahimatay ay ang una. Sinasabi nila may isang divine doctor mula Kunlun na makakapagpagaling. Ang hirap hanapin ng ganyang divine doctor. Saan ko naman mahahanap? Great Grandma, huwag po kayong mag-alala, kaya kong gamutin si tatay. Talagang kaya mong gamutin. Ang palaka na iyon. Nagbuga ng makalason na usok. Siya ang lolo ni Tin Chen. Bumili siya ng palaka para makahingi ng yaman. Tapos bakit ito may lason?
Nawala na ang lason. Ano kaya yung maitim na usok na yan? Ito ay knuckle alasong gas. At hindi lang yan. Tara, hanapin ang isa pa. Ano to? Kailan pa tayo nagkaroon nito na may dagdag pang lihim na pinto? Itong dalawang palaka, lalaki at babae, noong buhay pa sila, tinunaw sila gamit ang tunaw na ginto, ginawang mga palamuti, mga puso'y puno ng paghihiganti, nagdagdag ng tubig, nakalimutan ng pag-ibig, espesyal na formula, magdudulot ito ng nakamamatay na lason. Si tatay ay nalasan nila, sa katagalan, maaari itong ikamatay ni tatay. Bakit naman ganito? Lola, ang lason mula sa iyong apo ay bumaba na ng malaki. Tatay, Ang ekspresyon ni Tin Chen ay mas mabuti kaysa kanina. Jingli, gagaling ba si tatay ko? Great Grandma, panandalian lang na nawalan ng malay si tatay, gagamitin ko muna ang karayom para gamutin siya. Great Grandma, tingnan nyo, nabawasan na ang lason ni tatay. Hintayin nyo lang akong mag-acupuncture, at ipainom nyo kay tatay ang gamot ni Teacher Xiaoba, tuluyan nang mawawala ang lason. Paano ang daloy ng impormasyon? Talaga bang gagaling yan? Great Grandma, paniwalaan nyo po ako. Ito ang mahiwagang karayom pang therapy. Tin Chen. Anak, ano bang ginagawa mo? Ginagamot ko si tatay. Tatay. Pagkakita mo pa lang sa mayaman, agad-agad na tinatawag mo si tatay. Alam mo ba ang medisina? Halos mapatay mo na ang sarili mong tatay. Namatay na sana. Huwag kang satsat. Nanay. Ito ay para sa kalusugan ni Tin Chen. Buti na lang nandito si Teacher Lee. Si Teacher Lee na yan, ay disipulo ng Diyos Doktor ng Kunlun. Kabobohan yan. Hindi kailanman nagkaroon ng maestro ng kasing pangit na disipulo. Ay, bata, ano ang alam mo? Lee Tin Chen. Hindi ka pa rin ba namamatay sa lason? Pero wag kang mag-alala, ang karayom na lason ni Teacher Lee ngayon ay siguradong magpapadala sa iyo sa impyerno. Heto, Teacher Lee, dali at tingnan mo si Tin Chen ngayon. Bata, umalis ka. Si Manager Lee ay malubhang may sakit, pero huwag kang matakot. Gagamitin ko ang pilak na karayom para gamutin siya. Mali, ang mga karayom na ito ay buntot ng lason. Mayroon silang malakas na lason. Great Grandma, huwag nyo hayaang tusukin nila si tatay. Lanan, saan nagmula ang batang ito? Alam pa niya ang mga karayom ko. Lola, magkapatid kami ni Tin Chen. Paano ko naman siya sasaktan? Ibigay mo ang mga karayom. Masyado kang nanonood ng series. Teacher Lai, dali at gamutin mo siya ngayon. Great Grandma, paniwalaan niyo po ako. Ito ay tunay na mga karayom na may lason. Ligtas pa si tatay. Ngunit kung matamaan ng mga karayom na ito, tiyak na mamamatay siya. Tigil. Nanay, maniniwala ka ba sa troublemaker na bata na ito kung hindi mo magagamot si Tin Chen sa oras? Sino ang mananagot? Opo, Lola. Kilala si Teacher Lee. Siya ay disipulo ng Diyos Doktor. Mula sa Kunlunshan, ang batang ito ay hindi pa tapos magdede. Alam ba niya ang tungkol sa medisina? Lola, hindi ko siya kilala. Hindi siya tunay na disipulo ng Kunlunshan. Ano to? Bakit hindi ako makagalaw? Tigil na. Ziming. Ang pasaway na bata na ito ay naparito para protektahan ako. Ang sakit halos mamatay na. Maliit na bata, papatayin kita sa hampas. Hoy, Ang batang ito ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Naiintindihan mo? Tin Chen, gising ka na ba? Hoy, Manager Lee, ito ang gamot para sa karayom na may lason.
Paanong nilapastangan mo ang tatay ko? Kailangan kong maglagay ng isang bagay na mabuti sa gamot na panlaban sa lason. Para sa iyo, HMPH. Kuya, kanina, itong bata na ito, halos itusok niya ako hanggang mamatay. Ako ang nagligtas ng buhay mo. Sino ang gustong pumatay sa akin? Malinaw ko itong nakita. Ano ang ibig mong sabihin, kuya? Naghihinala ka sa akin. Tigil na ang pag-aaway. Isa tayong pamilya. Bakit pa kayo nag-aaway? Ang dapat mong ikatuwa ay, nandito si Lola, may bibig ka pa para magsalita. Mukhang sila at si tatay ay hindi na nagkakasundo ng matagal. Baka ang lason ng palaka ay pinagplanuhan lang nila. Tama na. Nang ito ay isang hindi pagkakaunawaan, lahat naman ay may mabuting intensyon. Ang bagay na ito ay tapos na. Bakit kayo naparito ngayon? Nanay, hindi ba holiday ngayon? Kami ni Ziming ay naparito para bisitahin ka. Si Teacher Lee, kasalukuyan pang naghahanda ng pagkain at gamot para kay nanay. Kayo. Tinchen, kakagaling lang. Kung hindi, May trabaho na naghihintay sa kumpanya ko. Hindi ko sinusuportahan ang mga tagalabas. Tatay, hintayin mo ako. Lee Tinchen. Sa susunod, hindi ka makakatakas. Ano ang nangyari? Anong nangyari sa'yo? Ang tiyan ko. Hey, mga lalaking masama, pwede kang maghintay buong araw. O kaya, ginawa ko ito. Banyo. Ziming. Hala. Ziming. Nainom mo na ba ang gamot para sa pagtatae? Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Dali at dalhin niyo ako sa ospital. Ako ay, nagdudugo na ang dumi ko. Ziming. Hoy, sino man, dali, Ziming. Si Liziming ay nagtatay. Sinadya mo ba yan? Sino nagsabi sa kanya na guluhin si tatay? Hey. Maliit na bata. HMM. Ano ang gusto mong kainin? Gusto kong kumain. Nang Yakiniku buffet na yun. 68 piso. Tao. Sobrang sulit talaga. 68. Ano to? Tara, dalhin mo ako kumain ng masarap. magandang araw po, Manager Lee. Mag-order kayo ng kahit anong gusto nyo. Mayroon akong lakad sa labas. Ayos. CJ. Hindi ba yan ang higante? Tama, ang higante ay mayroon pa ring ganitong malambot na bahagi. Kumuha ka pa. Para matikman din ni Papa. Hindi nakapagtataka na mabaho. Kaya ka, isang batang lansangan na hindi pa nakakita ng mundo. Hoy, lumayo ka sa akin. Huwag mong ikalat ang kahirapan mo. Sinasabi ko sa iyo, batang mahirap, dito ay ang namungunang restaurant sa syudad. Ang isang mahirap na tulad mo, paano ka nakapasok? Dinala ako ni Papa. Miss, may problema ba? Auntie, bulag ka ba? Anong tinatawag mong auntie? At ang papa mo, dito, 100,000 piso kada tao. Kaya bang bayaran yan ng papa mo? Bilisan mong umalis. 100,000 piso. Ang mahal naman pala. Pero, sabi ni teacher, si Papa ay may 100 milyong assets. Kaya ni Papa, talagang makakabayad. 100 milyon. Baka barya lang sa game ang tinutukoy mo. Tingnan mo ang itsura mo. Mahirap din ang Papa mo. Huwag mong pag-usapan si Papa, kahit ano ang sabihin ko. Hindi pa alam ng Papa mo na nagkaanak siya sa isang pulubi. Kaya ka nandyan. Ulitin mo yan, susuntukin kita. Kahit ano ang sabihin ko. Nakakahiya, pareho si Papa at si Mama mo. Tumahimik ka. Batang ito, ano ang ginagawa mo? Ikaw ang nauna. Ikaw ang nanakit sa akin muna, Lola. Sabi niya, ang papa ko ay isang pulubi. Tumahimik ka. Anong tinatawag mong lola? Tingnan mo ang damit mo. Murang gamit na hindi bagay sa'yo. Nakakairita talaga. Ako, Mama, paano ka magkakapera para kumain sa restaurant na ito? Sa tingin ko, ikaw, nagnakaw ng pera sa iba para makapasok ka. Hindi, mayaman si Papa. Mayaman sa ano? Lahat yan ay pagpapanggap lang na mayaman. Ang papa mo ay isang cleaner lang. Ginagamit ang karapatan para dalhin ang mga mahihirap kumain. Mahirap na pinagmulan, mahirap na anak, malinaw na pabigat sa lipunan. Kaming dalawa, papa at anak, ay hindi pabigat. Paano? Takot ka dahil itinuturing kang pabigat. Ikaw, isang daga sa maruming tubo. Bumalik ka kung saan ka nanggaling. Hindi ako daga, tao ako tulad mo. Hindi hayop.
nakikipagtalo ka pa. Sabihin mo, ikaw ay daga. Hindi. Tao ako. Turo ni teacher na, ang tao ay tuwid na linya, nakatayo ng tuwid sa mundo. Ang mundong ito ay hindi sa inyo. Ako ang tunay na tao. Mabuti kung gusto mong maging tao, pero kailangan kumain ng tao. Kumain ka, batang pulubi. Gusto mong kumain, di ba? Ngayon, papakainin kita hanggang mabasag ang tiyan mo. Papa, Kumain ka ng mabilis, kumain ka. Kumain, ubusin mo, umiyak ka pa. Papaluin kita hanggang sa umiyak ka ng todo. Papa. Tigil na. Wow, Papa, ang gwapo mo. Napakalakas ng loob mong saktan ng anak ko. Anak mo ba siya? Nagkakamali ka. Ito ay hindi pagkakaintindihan. Sino ang auntie mo? Si Liz Ziming lang naman, ang babae na inaalagaan sa labas. Anong tapang mo para umangkin ng relasyon sa akin? Tita Lee, hindi namin alam na ang batang pulubi na iyon. Ay anak mo pala. Nakita namin siyang nagnakaw ng pagkain. Gusto lang sana naming hulihin ang magnanakaw. Jing. Kung ganun ang sasabihin mo, ako rin, mabuti ang intensyon ko. Kailangan ko pa ring turuan kapalit ng papa na, walang kwenta. Jing. Bakit ka sumisigaw? Nasa iyo na ang pagkakataon. Nagkamali ka. Dahil kay Lola, papatawarin na kita ngayon. Sa susunod, huwag mong ilabas ang mga peking gamit na ito para makita ko ulit. Mabuhay ka ng tahimik. Maaari ka nang umalis. Anak ko, magaling ka kanina sa pagprotekta sa akin. Mula ngayon, kung may ibang mga api sa'yo, huwag kang maging mahina, kailangan mong lumaban. Narinig mo ba ako? Narinig ko na. Mahusay. Busog ka na ba? Busog na. Mag-ingat sa biyahe. Kahit si Master pa ay hindi pa nakakain sa ganito kasarap na restaurant. Zaiming, kailangan mo kaming tulungan. Papa, Lola, ganito po ang nangyari. Ano? Leitin Shen. Sobrang inaapin niyo sila. King, huwag kang magagalit. Tatay ay tiyak na maghihiganti para sa inyo. Ang malupit na iyon. Kung hindi dahil sa batang iyon na nagtanggol sa kanya, matagal na siyang patay. Master Lee. Ang lason ng palaka at mga karayom ng alakdan mo. Bakit sila? Sinira lang ng isang bata. Siya si Kunlun, disipulo ng Diyos na manggagamot. Totoo ba yan? Talagang totoo. Mahal na ginang, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, papahirapan ko siya ng husto. Dahil may na naglakas loob na bigyan ng regalo si Tinshen, ang Diyos ng kamalasan na iyon. Great Grandma, ito ang regalo na kami ni Papa ay binili para sa iyo. Jingli, napakagaling mo. Kahit lumalabas ka pa, bumibili ka pa rin ng regalo para kay Great Grandma. Talagang anak ka na mabait. Simula nang dumating ka sa amin, ang swerte ng aming pamilya ay patuloy na gumaganda. Tinshen, tingnan mo, may isang na naglakas loob na bigyan ka ng regalo. Regalo, sigurado ka bang hindi ito nakakagulat? Hindi mali ang sinabi ni Papa. Ito ay isang manika na hindi mapalad. Papa, huwag mo nang buksan. Tinshen, ano ang nangyari sa mga mata mo? Hindi maganda. Ito ay Guisian technique. Guiwa pressure point technique. Nag-aral ako kay Teacher Sam isang beses lang. At mali-mali pa ang mga dasal ko. Talaga bang makakaapekto pa ito sa tao? Mukhang may talento nga ako. Masakit. Sobrang sakit. Mukhang hindi pa pala nito kayang gayumahin si Papa. Tinshen, Papa, huwag mong saktan ang sarili mo, anak.
Anong gagawin ko? Kung alam ko lang, dapat pinag-aralan ko ang mga turo ni Teacher Sam ng mabuti. Hay, nakuha ko na. Wuzuan Xingyi, Shanghai Shangtian, umiikot. Ako ay maliit, hindi naman siguro magdudulot ng Jingli. Kakapa, maglipat ng masamang kapangyarihan mula sa akin, sa iyong katawan. Jingli. Jingli. Anong nangyari sa iyo? Paumanhin, Master Lee, medyo nahuli ako. Pumunta ka at imbestigahan kung sino ang nagpadala ng regalong ito. Ito ay... Siguradong dark magic ito. Hindi kayang gamutin ng ordinaryong doktor. Siya. Ito ang guro ni Jingli. Napadaan lang para tumingin. Walang nasira. Siguradong hindi siya naloko. Halika, halika, bilis. Guro, tulong. Malala na siya. Tingnan niyo po, gabi-gabi, may palihim na bumibihag sa kanya. Nakakapagtaka, may mga manloloko sigurong, papasok ng palihim sa bahay, gagawa sila ng masama sa akin. Ano to? Kumupas lang ng damit. Nagigit ka lang siguro habang natutulog, kaya dumikit ang kulay sa balikat mo. May malaking bilog na itim sa mata. Malinaw na stressed ka. Kung sasabihin ko sa'yo na, ang pulang marka sa kamay ay aksidente lang, hindi ka talaga maniniwala, o baka naman. Huwag kang mag-alala, bahagyang multo lang. Hintayin mo lang akong hugasan ng banal na tubig. Mawawala rin yan. Wow! Ang galing talaga ng master. Gusto mo pa bang magpatulong sa ibang hula? Tungkol sa akin, pag-ibig, 378. Karera, 888. CJ, sige na nga, ipaliwanag ko sa'yo. Ang mga tao ay mailimang elemento. Pulang damit lang yan na kumupas. Siya na to. Sa totoo lang, isa siyang scammer. Ang galing talaga ng master. Ito ang 30,000 yuan. Pakisuyo, tanggapin mo na po. Para sa kawang gawa lang. Bakit ko naman yan tatanggapin? Halika na, master. Ayoko. Halika na. Talaga naman. Halika na, master. Maraming salamat. Hoy. Huwag. Jingli. Lahat ng to ay para makahanap ng pera para sa'yo. Silikin siya na yon. Mahirap siya. Baka pati siya, mabankrupt pa niya. Hahaha. Mga kaibigan, pampublikong lugar ito. Pakihinaan naman po ang boses ninyo. Oh, sige. Magsasalita ako ng mahina. Paumanhin. Silikin siya, ayaw. Niyang malaman na nagtatago ako sa banyo ng lalaki. Oh, kain ng kain si Jingli hanggang sa mabankrupt sila. Humihingi na siya ng danyos. Akala mo ba matalino ka? Ikaw, ano ang gagawin mo? Binalaan na kita. Ito ay banyo ng lalaki. O, ano ngayon? Ay, ano na? Nakakabaliw na panunukso. Umalis ka na dyan. Ang perang ito ay hindi sapat para mabayaran. Wow! Isang double door refrigerator. Ano? Wala naman. Sir Lee, alam kong malakas kumain. Si Jingli sa bahay. Siya, hindi naman siguro siya, ang magiging dahilan para mabankrupt ang pamilya Lee, di ba? Ang pamilya Lee ay matatag. Tulad ng bundok, hindi babagsak. Kung hihintayin mong bumagsak ang pamilya Lee, mas mabuti pang maghintay ka na lang sa Mars. Si Jing Lee ay maayos. Ano ang dapat kong gawin? Hindi ko alam kung si Qin Chen ay nahanap na ang guro ni Jing Lee. Jing Lee. Ito ay
Dark Voodoo Art. Binibini, kayo. Ay tinitingnan ko, napakabata ninyo pa. Kaya ba kayo ay 20 pa lang? Kayo ba ang guro ni Jingli? Kayo kaya ba ninyong gamutin siya? Naman, nag-aral ako mula sa Kunlun Mountain. Ang sining ng Diyos na mediko, ang kamay ng Diyos na gumagamot ng sakit. Ang aking kakayahan ay maihahambing sa modernong Huatuo. Ganoon ba? Ang naunang nagpakilalang, Divine Doctor ng Kunlun Mountain, binasag ko ang mga kamay. Sir Lee, pakiusap, iligtas niyo ang aking buhay. Ang susunod ay mamamatay sa labis na sakit. O kaya, kinamumuhian niya ang mga Divine Doctor ng Kunlun Mountain. Sa susunod, wag ko munang sabihin, nagaling ako sa Kunlun Mountain. Kaya mo ba talagang gamutin si Jingli? Ako, hindi ako sanay sa paggamot ng dark arts na ganito. Alam ko na. Pero, makakaasa kayong lahat. Mayroong 7 guro si Jingli. Sila ang tunay na immortal. Maraming silang kaalaman. Maaari ko silang hanapin para sa inyo. Kayo, Maloloko. Nagmamayabang pa rin. Kung hindi mo magagamot si Jingli, kukunin ko ang buhay mo. ang lakas ng higanting ito. Maniwala ka sa akin. Talagang matutulungan ko si Jingli. OMG, isang makalangit na nilalang. Bumalik na ako. Ito ba ang solusyon na naiisip mo? Gamit lang ang simpleng panlilinlang, bumili ka lang ng basket ng prutas, pero ito lang pala ang mga bulok na mansanas at peaches lang, at bulok pang saging. Dahil isa ka lang ordinaryong tao, hindi mo makita ang katotohanan. Mga kuya ate, alam na namin lahat tungkol kay Jingli. Alam na namin lahat. Ito ang karma ni Jingli. Kung malalampasan niya ito, magiging kabutihan ito. Ngayon ang mahalagang panahon, na kaming 7 ay maglilinang ng merito, kaya hindi kami makakagawa ng kung ano-ano. Maaari lang kaming magbigay ng mga mahiwagang bagay sa'yo. Magaling, magaling. Sana ang lahat ng kuya ate, magbigay ng maraming mahiwagang bagay. Tama na, tama na. Maraming salamat. Magmamadali na akong bumaba para tulungan si Jingli. Pang-8 kapatid. Ang maitim na salamangka na tinamaan ni Jingli sa pagkakataong ito, maaaring may kinalaman sa dating disipulo. Kapag tapos na akong magsanay, hahanapin kita para malaman kung sino ang nagtaksil at parurusahan ko siya ng sapat. Opo, pangatlong kuya. Peach mula sa Yaochi Pool. Berries mula sa Spiderweb Cave. Saging mula sa Hall of Scriptures. Mga banal na prutas mula sa iba't ibang lugar. Sumisipsip ng enerhiya ng araw at buwan. Dinig sa pamamagitan ng enerhiyang pantas. Hindi pa rin ba ito magagamot? Siguro nabaliw na ako kung naniwala pa ako sa'yo. Sa ngayon, nakikita ko, si Jingli ay bata pa at naging isang scammer. Ito ay dahil sa maling pagtuturo. Sa ngayon, tanging, mga Diyos na doktor mula Kunlun Mountain lang. Hoy, Oldley, nahanap mo na ba ang Immortal Doctor ng Kunlun Mountain? Nahanap ko na to, nasa pinto ng Kunlun Mountain. Nakita ko po ang 7 dakilang immortal. Sila ay... Jingli, ngayon ay ligtas ka na. Marami ka pang makukuha. Baka, pagkatapos mong kainin ito, mas maging malakas ka pa kaysa sa guro mo. Halika rito. Jingli, Jingli. Jingli, ano ang ginagawa mo? Ama, ayos lang po ako. Paano nila nagawang sirain ang aking ghost technique? Dapat sila ang mga tao mula sa Kunlun Mountain. Dati, ako mismo ang naglingkod sa 3 Immortal Doctor ng Kunlun Mountain. Sino sila? Siguro, mga janitor lang sila na aksidenteng natuto lang ng kaunti. Binibini. Sir Lee,
Mayroong isang kagyat na bagay ngayon. Narinig ko po na si Sir Liao ay magsasagawa ng auction. Maraming mahalagang bagay, mga alahas at pampalusog na pagkain. Mayroon ding Yuan Dynasty Green Jade Ring na kayang pahabain ang buhay. Sinasabi na, ibinigay lamang niya ito sa Immortal Doctor ng Kunlun Mountain. Hindi ba kayo ang disipulo ng Immortal Doctor ng Kunlun Mountain? Subukan po ninyo kung Binibini, huwag po kayong mag-alala. Ako rin ay isang Immortal Doctor ng Kunlun Mountain. Tutulungan ko po ang binibini na makuha. Jinli, gising ka na ba? Ayos ka lang ba? ayos na po ako, tatay. Tinchen, ngayon lang kita nakitang umiti ng ganito. Mukhang masaya ka nga. Lahat ito ay dahil kay Jinli. Talaga po, tatay. Malaking lola. Siya ay ang aking munting guruba. Galing kaming lahat sa Kunlun. Ang pinakaayaw ng tatay mo ay ang mga taga-Kunlun. Kung sasabihin mo yan, tiyak papatayin niya tayo. Kaya pala ganoon na lang ang pag-alit sa akin ni tatay noon. Hindi ko na uulitin yun. Nagaling tayo sa Kunlun. Ano ang pinag-uusapan nyo? Tatay, ito ay plum mula sa Shui Yuntian. Nakakapagpalakas ito ng baga at nagpapalambot ng lalamunan. Saan niya nakuha ang mga halamang pantao na ito? O niloko niya ang iba para makuha ang mga ito? Kain ka. Masarap ba? Masarap po. Maasim masyado. Manager Lee, may problema ba ang dila ninyo? Talagang angkop para sa isang mabangis na Diyos. Nakakatindig balahibo ang pagtitig mo, na hindi ka natatakot sa asim. Hehe. Hoy, mabangis na Diyos. Ang lason ni tatay, hindi pa lubos na nalilinis. Noong nakaraang beses, kahit nilapatan ko na si tatay ng libu-libong acupuncture, hindi ko pa rin siya binigyan ng Jinxio na gamot. Maestro Xiao ba, nasaan na ang Jinxio na gamot sa iyong bote? Napakakakaiba ng panahon ngayon. Taglamig na, pero ang init pa rin. Ang Jinxio na gamot na iyon ay natunaw na sa kaldero, kaya nainom ko na pala. Tatay. 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 Ang ingay naman. Pasensya po, hindi ko naman po inilagay para pakinggan nyo. Tumunog lang po ang telepono ko, pero pinatay ko na. Subasta. Direktor Liao, ang subastang ito ay masasabing puno ng mga bituin at maraming kilalang tao ang nagtipon-tipon. Ang imbitasyon na yan, mas mahirap mahanap pa sa libong tel ng ginto. Inutusan niyo po ako na magpadala ng SMS para imbitahan. Ang dalawang inimbitahan na yon ay mga walang pangalan. Sino ba talaga sila? Huwag kang magsalita ng walang kapararakan. Anong ibig mong sabihin na walang pangalan? Salamat sa dalawang diwata na manggagamot na nagligtas ng buhay. Ang dalawang diwata na manggagamot mula sa bundok Kunlun ay nananatiling tahimik at maringal tulad ng mga diwata. Iniligtas din nila ang buhay ko noon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin malilimutan. Sa subastang ito, kailangan kong ibigay sa kanila ang Kingsong Jade ng Dinastyang Yuan. Kingsong Jade ng Dinastiyang Yuan, napakabihira nito sa mundo, wala nang matitira. Hindi lang ito isang napakagandang hiyas. Maaari din itong makatulong sa mga tao para maging gamot ng immortalidad. Sulit ba ito? Ano ang alam mo? Ang mahalagang bagay na ito, sa kanilang mga mata ay isa lamang, laruan. Natatakot pa ako na, baka ayawan pa nila ito. Maliit na bata. Paubos na ang oras ko. 3 bagay lang ang sasabihin ko sa'yo. Makinig ka ng mabuti. 1. Huwag kang magpapakabuti.
2. Huwag kang gagawa ng kabutihan. 3. Huwag kang magtitiwala kaagad sa mga tao. Tatay, ayokong mamatay ka. Jingli. Kapanganakan, katandaan, sakit, kamatayan. Iyan ang batas ng kalikasan. Teka. Huwag ka munang malungkot. Sa subastang ito, mayroon din King Song Jade ng dinastyang Yuan. Papatayin. Ang berdeng bato mula sa Yuan Dynasty. Nandito na kami. Ang batong iyan ay nakakagamot talaga ng pagkakalbo. Tatay, ang nilagay ko. Ito ba yun? Mukha itong medyo luma. Hindi. Tingnan mo ako. Magaspang na mga guhit. Disenyong pinong-pino, may sariling estilo, at itong maliliit na bagay ay maganda. Mga maliliit na kabibi yan. Magaling ako sa pananahi, di ba? Hoy, ano ang ibig mong sabihin? Guru Xiao ba? Terror na. Li Tingchen, ikaw na pasaway. Kailan ka magkakasawa at magkakaanak? Mukhang masaya ka naman. Mga kagalang-galang na panauhin. Siguradong alam ninyo, ang tema ng auction na ito ay, mga hiyas. Ngunit hindi lang basta hiyas. Bawat uri ng hiyas, ay isa ring uri ng gamot na mahiwaga, na may malalalim na kahulugan. Susunod, tingnan natin sa auction na ito, ang unang kayamanan, ang Song of Gomjuma. Ang kayamanang ito ay galing sa lupain ng Niebe. Ito ay sagradong bagay mula sa lupain ng Niebe. Sa loob nito, mayroong katas ng saffron. Panimulang bid, 1,000,000 piso. 3 milyon. Tatay, hindi ito ang Qing Song Jade mula sa Yuan Dynasty. Ang berdeng Qing Song Jade lamang. Tingnan ang singsing sa kabilang sulok. Iyon ang Qing Song Jade mula sa Yuan Dynasty. Guro, ang ganito kaliit na butil ay magagamit sa gamot Chino. Sapat na ba? Maaaring gamitin ng walang hanggan. Ang King Song Jade na ito ay napakalakas ang bisa, pero ang kailangan ng iyong tatay ay isang patak lamang pagkatapos sa laing. 4 na milyon, 5 milyon, 6 na milyon. 6 na milyon, sang-ayon. Tatay, bakit muli ninyong itinaas ang inyong bid? Itong maliit na pulseras ay mukhang maganda. Bibilhin ko ito at itatabi bilang bahagi ng paghahanda sa kasal. Dahil si tatay, baka hindi na marami ang kanyang oras. Si Jinli ay 6 na taon pa lamang. Napakasama naman ng tatay na ito. Napakalayo na ng kanyang iniisip. 30 milyon. Binabati ko si Mr. Lee, sa pagbid ng 30 milyon para sa Song Dynasty Royal Tassel. 60 milyon. Binabati ko si Mr. Lee, sa pagbid ng 60 milyon para sa Louis Crown. 70 milyon. Binabati ko si Mr. Lee, sa pagbid ng 70 milyon para sa Zhongguo Era Diamond. Tatay, kapag may pera, hindi dapat ginagasta ng ganito. Isasipan ng iba, na parang sinasayang mo lang ang pera. Okay lang. Kapag mayaman, pwede namang maging magarbo. Kung nakapaghanda na sa kasal, kailangang ihanda ko 100 piraso. Kung ganoon, hindi ako magpapakasal. Bakit naman? Ang mga magagandang bagay na binibigay ni tatay, ay hindi ko ipagkakaluob sa iba na kunin. Maliit ka pa pero malaki na ang ulo mo. Hindi ito base na tanso, at ang Qing Song Jade ay mababang uri. Sino man ang pumili ng mga lumang gamit na ito, ay hindi dapat nagdala nito sa auction. Kung basta lang nila ito tinago, mapapansin ng mga dating consumer. Bahala na. Day ng mga hindi nakakaalam. Baguhan, ito ay isang singsing, mula sa Ming Dynasty. Ang presyo naman, Tatay, iyan ang Qing Song Jade mula sa Yuan Dynasty. Bilis na, magbid na kayo. 200 milyon. 200 milyong piso. May sabi-sabi na ang yaman ni Li Tingchen ay mas mataas pa kaysa kay Guyan Li. Hindi ko inasahan na ang 200 milyong piso ay hindi man lang kumurap. Ngayon, pag nakikita ko siya, bakit ba siya lalong gumagwapo araw-araw? O baka ito, ang maalamat na kapangyarihan ng pera? Itay. Ang batong turquoise na ito mula sa dinastiyang Yuan, nakabalot sa tanso, ang mga taong hindi nakakaalam, ay iisipin sigurong basura, ibenta na lang natin ng mura. Hindi na kailangan. Hanggat gusto mo, sapat na yon.
Itay, napakabuti mo sa akin. Pangulong Lee, tama ba ang narinig ko? Nagagamitin ninyo ang 200 milyong piso, ang basurang ito. Ang singsing na turquoise. Manager Lee, gagamitin ninyo ang 200 milyong piso para bilhin ang lumang batong ito o baka kamakailan dahil sa masamang merkado, muntik nang malugi ang pamilya Lee. Kaya kayo, nawawala na sa sarili? Para lang, gumamit ng 200 milyong piso para bumili ng lumang bato, Manager Lee, o baka naman naamoy mo ang isang espesyal na oportunidad sa negosyo? Kung masaya ang mga taong bumibili at masaya rin ang mga nagbebenta, ano bang pakialam ninyo? Ginoong Lee, kahit na naglalaban ang dalawang pamilya natin sa negosyo, madalas, ngunit bilang isang tito, hindi ko gustong makita kang sirain ang iniwan ng iyong ama na pinaghirapan niya ang basurang ito. Huwag mo nang ibid, umalis na tayo. Ang lalaking iyan, hindi niya naiintindihan. 200 milyong piso para kay Manager Lee, maliit na bagay lang iyan. Manager Lee. Ay, Manager Lee. Marami akong ganitong lumang bato sa likod ng bahay ko. Kung gusto mo, ibibigay ko ng mura. Itago mo na lang yan para sa aso mo sa bahay. Ikaw. Manager Lee, tama ba ang narinig ko? Sigurado ka bang bibilhin mo ang singsing na ito? Itay, makakaasa ka. Ang turquoise na ito mula sa dinastiyang Yuan. Bilang gamot, hindi lang marami, kundi nagkakahalaga pa ng 10 bilyong piso. I-scan ang card. Sige. Tigil dyan. Mga anak na walang utang na loob, magastos kayo, gagamit ng 200 milyong piso sa itinayo ng iyong ama para bumili ng lumang singsing. Ikaw, talaga namang pinapainit mo ang ulo ko. Hoy, matanda. Kahit ilang beses mong paalalahanan, hindi siya nakikinig. Nais naming tulungan siya, ngunit si Mr. Lee, napaka-pilosopo. Hayaan na lang natin siyang gumastos ng 200 milyong piso. Baka si Mr. Lee, talagang gusto niya ang ganito. Itay, bilhin mo na. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nag-aalala. Ang mga taong ito, ang humahadlang sa atin. Hay, bilisan mo ang pag-scan ng card at kunin ang singsing para iligtas ang buhay mo. Natanggap ng alipay ang 200 milyong piso. Mr. Lee, Mr. Lee, salamat, Mr. Lee, Mr. Lee, Mr. Lee, sa pagpunta sa auction. Talagang nagpapasigla ka sa lugar na ito. Salamat, Mr. Lee. Problema. Talagang problema. Lai. Napakaaga mong umalis. Ang iyong anak, napakagaling gumastos. Hindi ko na siya mapigilan. Talagang pasensya na. Paumanhin. Sa pag-usisa. Mr. Lee, simula ngayon, baka hindi ka na lang maging malupit na Diyos. Natatakot ako na maging hanggal ka rin. Nakakatawa talaga. Nakakaawa. Nagtatangkang pagsabihan ng aking ama, buksan ang iyong mga mata at tumingin ng mabuti, tumingin ng malinaw. Nakikita mo. Yuan. Ang jade na Chingso mula sa dinastiyang Yuan. Ano? Hindi ko akalain na sa buhay kong ito, makakakita ako ng Jade na Kingsong mula sa dinastyang Yuan. Talagang ito na ang Jade na Kingsong mula sa dinastyang Yuan. Mga matatanda na tulad ninyo, hindi ba kayo natuto noon na huwag bumili ng peke, ng mga kopya, ng mga pekeng kayamanan? Ang kayamanang ito ay sadyang itinago, ang mga depekto nito, kahit pag ginamit ng aking itay, ang 200 milyong piso, para bilhin ang singsing na ito, ang tunay na halaga nito ay 10 bilyong piso. Imposible. Kahit pa jade na Chingso mula sa dinastiyang Yuan, dapat ay presyo ayon sa laki. Ang maliit na piraso na ito, walang paraan. Hindi ba? Ito ang huling piraso sa mundo, 10 bilyon. Ano yon? Dapat ay 100 bilyon. 100 bilyon. Ang aking itay ang pinakamalaking nanalo sa auction ngayon, ang pinakadakila. Siyempre, ang manager Lee natin ay gumamit lang ng 200 milyong piso para kumita ng 10 bilyong piso. Libo-libong beses na pagtaas, ang galing na investor. Siguradong gagaling na ang iyong sakit. Itay, itago mo ito. Sandali. Mali. Hindi yan item sa auction. Mr. Lee, paumanhin po. Pagkakamali ng opisyal, hindi yan item sa auction, kundi regalo. Isang regalo. Ibinigay ito ng direktor ng aming museo, sa Himala Doktor sa Kunlun, bilang kapalit ng pagligtas sa kanyang buhay. Pakiusap, ibalik po ninyo, ibibigay namin ng 200 milyong piso, na binawi kanina, at higit pa, magbibigay kami ng karagdagang 100 milyong piso, bilang kabayaran. Hindi, ito ay usaping buhay o kamatayan. Bukod pa riyan, nanalo tayo sa auction. Hindi ninyo ito mababawi. At saka,
Ang pinakakinamumuhian ng iyong ama ay ang mga tao mula sa Kunlun Mountain. Kung magsasalita ka, siguradong papatayin niya tayo. Ano na ang gagawin kay Master Xiaoba? Hindi ko rin alam kung aaminin natin ang pagkakakilanlan. Papatayin tayo ni Li Tingshen. Kung hindi naman, mamamatay ulit siya. Ililigtas ang sarili o ililigtas ang iba. Ito talaga ang problemang pilosopikal na lampas sa panahon. Bunso, may sasabihin ka ba? Ay, wala. Kaya lang, napanalunan na namin ang koleksyon na ito. Sa subasta, walang dahilan para ibalik. Bukod pa rito, kayo ang nagpadala ng maling regalo. Hindi ba kayo ang dapat managot? Tama, kayo, mga matatanda, bakit ba kayo laging pabago-bago ng isip? Dito. Sa tingin ko, walang Kunlun Divine Doctor sa event na ito. Sa tingin ko, nakita ninyo lang ang singsing na ito bilang isang Yuan Dynasty Jade na nagkakahalaga ng 10-10 bilyong piso. Kaya gusto ninyong magbago ng isip, tama? Paano mangyayari yan? Ang aming Cold Wind Pavilion ay may mataas na moralidad. Kaya namin tanggapin ang pagkatalo. Maliban kung mahanap ninyo ang tunay na Kunlun Divine Doctor. Kung hindi ay ang singsing na ito, hindi ko ibabalik. Ang singsing na ito, ang singsing na nagligtas ng buhay ni Li Tingshen. Talaga. Kung gayon, ibigay ninyo sa amin ang singsing. Ang aming pamilya ay mga espesyal na panauhin. Si Master Li. Siya yun. Narinig ko na madalas daw nawawala ang doktor ng Kunlun. Hindi ko akalain na magkikita tayo dito ngayon. Isang malaking karangalan talaga. Magandang araw po, Master. Maaari niyo po bang tingnan ako? Magkano po ang bayad sa konsultasyon? Libre ang unang konsultasyon. Napaka mapagbigay talaga ninyo, Master. Mabait kayo na parang isang bodhisattva. Hindi nakapagtataka na kayo ang doktor ng Kunlun. Nakakatawa. Siya. Isa lang siyang tagapagsilbi sa bundok Kunlun. Isang walang trabahong doktor ng Kunlun. Namumuhay sa bundok Kunlun ng libre. Hindi talaga siya ang tunay na doktor ng Kunlun. At ginagamot pa rin ang iba. At trader pa sa bundok Kunlun. Siya ang tunay na trader. Paano mo nalaman? Ako, ang tagapagsilbi ng walang trabahong doktor ng Kunlun. At ang tunay na trader. Gusto kong itanong, kung sino ako, paano mo nalaman? Ako. Mahuhulaan ko na sasabihin mo. Na ikaw ang doktor ng Kunlun. Kayo po ba ang banal na doktor mula sa bundok Kunlun? Pwede po ba kayong bumaba para magamot ang mga tao sa nayon? Kaibigan ko ay malubha at naghihintay ng gamutan. Hindi magiging maginhawa. Kailangan namin silang hanapin. Sina Jingli at Xiaoba. At hulihin ang taksil na lingkod. Jingli. Xiao ba? Yung bata na, ang banal na doktor ng Kunlun. Bata, si Jingli ay pangunahing estudyante ni Master Pa. Ang nag-iisang minamahal na estudyante. Para kaming mga mata at puso namin siya. Kung gayon, sumama kayo sa akin. Samahan ko kayong hanapin sila. Laoli. May paraan ka na para makaligtas. Hahaha. Huwag mong sabihin na ikaw. Tama na, ang 188 Golden AS, na bulgar na lahat. Isa kang scammer, huwag kang magkunwaring artista dito. Sayang ang oras ng iba. Siya ang scammer. Ninakaw niya ang 30,000 ko. 30,000 yuan. Siya ang magnanakaw. Aba, naging scammer pala. Hindi nakapagtataka na lagi niyong inaapi si Master Li. Siguro nagpapanggap kayong banal na doktor para sa kanila. Ibalik mo ang singsing. Binalaan kayong bilisan. Ibalik ang singsing, kung hindi, mababalian kayo ng binti. Huwag ninyong sasaktan si Master Xiaoba. Bakit hindi namin kayo pwedeng paglaruan? Simula pa lang, gusto ko nang sabihin. Kung hindi kayo dinala ni Master Li, ang damit nyo, mukhang pulubi. Karapat dapat ba kayong tumayo kasama namin? Kayong dalawa, pabagsak ninyo ang antas ng event. Talagang napakababa. Ano itong sinasabi mo? Ang damit ko at ni Master, galing sa mga damit mula sa 100 pamilya, dahil sa paggawa ng kabutihan at pagtulong sa mga tao. Nagpapasalamat ang mga tao, kaya nakuha namin itong mga damit. Anong damit ng 100 pamilya? Ang sa tingin ko ay damit ng 100. Wait, Ikaw, bakit napakabastos ng pananalita mo? anong problema? Mga tulad mo, kahit kaunting pera lang ang ibigay. Lalapit na para humalik sa paa. Iniis mo bang marumi ako? Ikaw. Lai Tingshen, naglakas loob ka bang gawin ito para sa babaeng ito? Sampalin ako sa harap ng lahat. Hindi ba't ganun na nga? Li Tingshen, wala ka bang pakiramdam ng konsensya? Ito ang kapatid mong tunay. Kapatid na tunay. Bakit? Alam mong ang anak mo ay hindi tanggap. Pinipilit mo pa rin kumapit sa akin para lang umangat ang kanyang estado. Paano ka naglakas loob? Nalatin ang sarili mong mga kamag-anak. Hindi ka ba takot sa karma? Kamag-anak? Anong klaseng kamag-anak kayo? Tatay. Tapos na, ang lason sa katawan niya ay kumikilos na.
Li Tingshen, mabilis talaga ang pagbabalik ng karma. Malupit at mahina ka, kahit ang langit ay nag-aalinlangan. Tumahimik ka, malinaw na kayo ang palaging nanlilinlang sa tatay ko. Hindi lang gamit ang dugong koneksyon bilang dahilan. Pinipilit ninyo ang tatay ko. Kumuha lang kayo mula sa tatay ko. Halos sinisipsip ninyo ang dugo niya, hanggang maubos. Kahit pa kailangan yung harapin ang karma, dapat kayo yun. Ikaw. Wala na tayong oras. Huwag mo na silang pakialaman. Ako ang banal na doktor mula Kunlun. Ang auction na ito, ang curator ang nag-imbita sa akin. Ang singsing na ito ay dapat sa akin. Kung hindi kayo naniniwala, ibigay niyo itong jade ring sa curator para suriin. Talaga, Siyempre, pupunta na ako ngayon din. Magsasabi ako ng prangka, isa kang scammer. May problema ba ang utak mo? Nadiskubre ka na sa harap ng mga tao, pero nagpapatuloy ka pa rin sa panloloko? Mga tanga lang, natauhan ng curator. Ang maniniwala sa'yo, nakakatawa talaga. Kahit na naglinis kayo, sa Kunlun noon, hindi ko talaga kayo maalala. Hayaan nyo akong magbigay ng isang salita ng paalala. Huwag niyong isipin na kayo ay pwedeng humawak sa Diyos at magiging Diyos. Kung hindi, kayo ay magdudulot lamang ng kahihiyan sa inyong sarili. Ito pala ang scammer. Muntik na akong maloko. Tama na. Siya nga ang tunay na banal na doktor ng Kunlun. Talaga bang kayo ang mga banal na manggagamot ng Kunlun? Bakit kayo tumatawa? Inimbitahan ko na ang ikatlong guro ng Kunlun. Malapit na siyang dumating. Malalaman natin kung totoo o hindi kapag siya ay dumating. Hey, pasensya na. Sa pagkakataong ito, nag-retreat ako para umakyat sa langit sa loob ng 7 buong araw at 7 buong gabi. At hindi ako nakapunta sa banyo. Kaya ngayon, medyo sumasakit ang aking tiyan. Ayos lang. Nandoon ang banyo. Sige. Sige, mauna na ako. Magkita tayo. Sige. Ganyan ang sitwasyon. Ang ikatlong guro ay pumunta sa banyo. Darating din siya kaagad. At sina Jinli at Xiaoba. Sila ang mga banal na manggagamot ng Kunlun. Talagang may aura sila ng mga Diyos. Huwag niyo silang lapastanganin. Guyan Li, may problema ba ang utak mo? O baka naman lahat ng naririto, may problema rin sa utak na tulad mo. Ano ang ibig mong sabihin? Alam ng lahat na ikaw ay alagad ni Li Tingshen. Sa tingin mo ba sa pagpunta mo rito at sa paggawa ng ganoon kasimpleng kwento? Bukod pa, isang kwentong hindi ka panipaniwala. Sino ang maniniwala sa'yo? Alagad, kami ni Li Tingshen ay matalik na magkaibigan, hindi ba? Lahat kayo, naniniwala ako na, nababagot na kayong lahat. Ang mga mapanlinlang na pares na ito, ang mga impostor na ito, nandito ako, sana'y tulungan niyo akong makamit ang hustisya. Ang singsing na jade na ito, ay orihinal na ibibigay ni Ginoong Liao, sa banal na manggagamot ng Kunlun, ng pamilya ni Ginoong Li. Ngunit ang grupo ni Li Tingshen, ay patuloy na humarang, at inangkin ito para sa kanilang sarili. Ito ay talagang kwintas na jade ni Xiaoba, na laging daladala niya. Nasaan sila? Mayroon na akong Cloud City. Sinisigurado ako ng mga sikat mula sa iba't ibang larangan. Magsisinungaling ka, ibigay mo sa akin ang singsing. ang singsing na ito ay para sa doktor ng Kunlun Mountain. Para sa akin. Sino ang nagdala sa'yo dito? Baliktarin ang tapang na puti at itim. Mahirap ipagtanggol ang sarili. Putik na bodhisattva. Lahat, si Li Tingshen sa Yuncheng, ay laging may kapangyarihan. Lahat, marami siyang dinanas na hirap, hindi ba? Ngayon, para sa lahat, hinahanap natin ang oportunidad para sa katarungan. Kahit na ako at si Jiming ay kanyang mga kamag-anak, ngunit hindi kami dapat sumama sa kanya. Ngayon, kailangan kong mabawi ang singsing. Si Li Tingshen at ang kanyang mga kasabwat ay itataboy mula sa Yuncheng para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran ang lahat. Itaboy mula sa Yuncheng. Ibalik ang kapayapaan at kaunlaran ng lahat. Itaboy mula sa Yuncheng. Ibalik ang kapayapaan at kaunlaran ng lahat. Itaboy mula sa Yuncheng. Ibalik ang kapayapaan at kaunlaran ng lahat. Itaboy mula sa Yuncheng. Ibalik ang kapayapaan at kaunlaran ng lahat. Itaboy mula sa Yuncheng. Kayo, pinapanood ninyo si Li Tingshen na nagkakasakit at bumagsak dito. Baliktarin ang puti at itim. At kung sakali na tayo talaga ang Kunlun Mountain, ano ang gagawin sa medical ferry? Maaari ba kayong umalis sa Yuncheng? Hindi ako naglalakas loob na gawin iyon. Kung ikaw ay ang Kunlun Mountain Medical Ferry, agad akong aalis sa Yuncheng kasama ang aking pamilya. Oo, ikalulugod kong sundan si Madam Lee. Umalis sa Yuncheng. Umalis sa Yuncheng. Malalim na hininga. San Shifu. San Shifu. Dalawang Divine Doctors. Ang utang na loob sa pagliligtas ng buhay noong araw na yon ay hindi malilimutan ni Liao Mao. Maaari na kayong bumangon. Masyado na kayong magalang, Ginoong Liao. Anong nangyari? Si Ginoong Liao na ito. Kilala ba talaga ang dalawang manloloko na ito? Naluhan talaga sila. O baka nga sila ay mga tunay na Divine Doctors. Ang singsing ni Ginoong Liao
Ang singsing na ito ay espesyal kong ibinigay sa'yo at kay Divine Dr. Jingli. Isang maliit na regalo, sana ay hindi nyo ito ikainis. Hindi naman. Kailangan lang ninyong patunayan na. Ang singsing na ito ay sa amin. Patunayan na kami. Ang mga divine doctor ng Kunlun, sapat na. Tiyak, kayo ang nagligtas ng buhay ko. Para kayong muling pagsilang ni Huatuo, mga divine doctor ng Kunlun na walang kapantay. Sa tingin ko, sino ang maglalakas loob na hindi kilalanin ang tunay na pagkatao? O baka sila ay mga divine doctor ng Kunlun Mountain? Kumusta, Lauli? Kaya mo pa ba? Kaya ko pa. Tigil. San Shifu, napakasama ng ermitan yung iyon. Hindi lang niya tinusok ng karayom ang aking ama. Ginamitan pa niya ng masamang mahika ang aking kapatid. Oo, kahit ang herbal na ito para sa kanya, ay nagtangkang manakit ng tao. At naglakas loob pang saktan ng aking minamahal na alagad. Umihi sa sarili ng ganito, hanggang sa umihi sa harap ng madla. May problema na ang katawan niya dati pa. Aray, Nung nakita kitang nababasa sa ulan noon, naawa ako, kaya pinatuloy kita sa ilalim ng kubo sa Kunlun Mountain. Pero nilinlang mo ako na maging interesado sa daw. Nagpanggap kang isang naghahangad ng pag-unlad, at ninakaw ang aking mga kasanayan sa Kunlun. Sa pagkakataong ito, hahuliin kita, tatalian at ibabalik sa Kunlun Mountain, upang parusahan ng karapat-dapat, nakakabaliw, ginoong immortal. Ikaw na sinungaling at tuso. Teka, kung hindi ako nagkakamali, kanina lang ay may nagsabi na, kung mapapatunayan ko na ako ay, ang divine doctor ng Kunlun, lilipat na ako mula sa Yonshen. At tutuparin mo ba ang iyong pangako? Oo nga, tutuperin mo ba ang iyong salita? Tinshen, ang iyong panata kanina. Sino ang nanumpa sa inyo? Ako ay nanumpa kay Madam Lee at sa maliit na doktor lamang. Ako rin. Li Jiming. Madali mong isama ang iyong masamang ina at umalis sa Yuncheng. Li Tingshen, matagal nang patay ang iyong ama. Tayo na lamang ang mag-ina ang natira. Isang byuda at ulila. Hahayaan mo bang ang mga tagalabas ay manakit sa ating dalawa? May problema ang utak mo. Akala mo ba tutulungan ko kayo? Gudan, Anong sinasabi mo? anuman. Gudan, akala mo kapag nagpalit ka ng pangalan, mababago ang iyong pinagmulan, mababago ang iyong ugali, mababago ang iyong puso, na malupit. Ikaw. Gudan, ang pangalang ito ay tila, madaling alagaan. Master Xiao ba? Ang asong bantay sa ating Kunlun ay pinangalan ding Godan. Xiao Wu. Dalhin mo sila palabas, kunin ang kanilang mga ari-arian, gawin silang mga pulubi. At itapon sila. Opo. At ang mga taong ito, huwag mong hayaang makatakas kahit isa, dalhin silang lahat. Madam Lee, Madam Lee. Master Xiao ba? Nasaan ang singsing? Bilisan mong kunin ang singsing para iligtas ang buhay. Huwag kang mag-alala, bigyan mo ako ng isang oras. Gagawin ko kaagad ang Jingxuan. Master Xiao ba? Sasama ako sa iyo. Alaynan. Ama. Sa pamamagitan lamang ng pagkain ng Jingxuan na ito, mawawala ang lason. Master Xiao ba? Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Hindi ko maibigay. Okay lang, ako na ang magpapakain. Li Tingshen, gumising ka. Ama, ang lason sa iyong katawan ay ganap ng naalis. Ngayon, kailangan mo lang magpahinga ng regular sa loob ng ilang panahon at gagaling ka. Anong ibinigay niyo sa akin? Bakit ang asim nito? Hindi mo gusto ang lemon? Naghalo ako ng espesyal, 5 beses na lemon juice para sa iyo. Hehe, palagi akong naloloko ng malupit na babaeng ito. Ngayong nasa aking kamay ka na, kailangan kong magmasahe sa iyo ng kaunti. 5 beses na concentrated juice. Naglalaro ka ba sa akin? Wow, mas matigas pa ito kaysa dati. Ano ang matigas? Ang mga babae talaga, hindi marunong mahiya kapag nagsasalita. Naghalikan na nga tayo, ano pa ang dapat ikahiya? Ano? Naghalikan? Masarap naman ang lasa. Tulad ng puding. Ah, hindi.
Medyo mas malambot pa sa puding. Ah, Wow, ang ganda ng inyong pagsasama. Lola. Vincent, hoy. Hindi ko akalain na ang lason mo ay nawala na. Ang galing mo naman. Alam mo pang hanapin ang nanay ni Jinli. Naku, Xiao ba? Nalaman ko na ikaw at si Jinli ay mga divine doctor mula sa Kunlun Mountain. Kung gayon, dapat kitang pasalamatan ng husto. Kayo nga pala ang mga divine doctor mula sa Kunlun Mountain. Yung nauna na nag-angkin, ay divine doctor mula sa Kunlun Mountain. Pinutol ko na ang kamay ko. Sa susunod, kukunin ko na ang buhay ko. Hoy, anong divine doctor mula sa Kunlun Mountain? Yung pangatlong kuya ay ang aktor na inupahan ko. HMM. HMM. Pero si Liao Guanzhuang ay alam ng buong Yunchuan. Sa totoo lang siya. Noong una, ay iniligtas ko at ni Jinli. Kaya naman. Xiao ba, hoy, kahit na ikaw ay isang divine doctor mula sa Kunlun Mountain o hindi, nagpapasalamat ako sa iyo. Ikaw ang unang babae na dinala ni Finchen pa uwi. Ang pulseras na ito, ang lolo ni Finchen, ay ibinigay sa akin. Ang unang pulseras ko. Ngayon, ibibigay ko sa iyo. Salamat sa pagliligtas mo kay Finchen. Sobrang halaga ng regalo na ito. Ile, alam mo pa rin. Kaya bagay na bagay sa akin. Lola, ang tatay ko at si Master Xiao ba, kailan ang kasal? Kanina lang, naghalikan sila. Ay, naghalikan na sila. Kailangan kong magmadali na ihanda ang mga pangkasan. Ang mga pangkasan ng ating angkan ng Li ay pinakamataas sa Yunchuan. Lola. Ngayon tayo ay kararating lang mula sa auction. Pagod. Dapat magpahinga na tayo. Lola, pumunta ka na sa kwarto. Okay, ikaw talaga. Ay, tatay, ngayong gabi, ikukwento mo ako ng anong kwento. An-an, ganito talaga ang nangyari. Si Li Finchen na ito, hindi lang kami pinaalis. Sa angkan ng Li, nagdala pa ng 2 manloloko, bata at matanda. Nagdala pa ng 2 manloloko, bata at matanda, para magpanggap ng mga divine doctor mula sa Kunlun Mountain, at linlangin ang buong lungsod ng yun, ng lubusan. Ano, napakasama naman ito. Tita, tumuloy ka na lang sa bahay ko. Hindi lang ako, sikat na modelo sa Yunchuan, kundi isa rin akong outer disciple ng 5 masters ng Kunlun Mountain. Kunlun Mountain, outer disciple ng sekta. Siyempre naman, ito ay ang pagtanggap ng bagong estudyante. Makalipas ang 3 araw, pagdating ng panahong iyon, ang buong Yunchuan ay sasaksi sa aking maliwanag na landas at pinakamataas na karangalan. An-an, ang divine doctor mula sa Kunlun Mountain ay napakahirap hanapin. Kaya ikaw, paano mo sila nakilala? Dahil kasi may talento ako. Isa sa 1 milyon, isa sa 10 bilyon. Pagbati po, Master 5. Nitong mga araw, medyo napapagod ka. Tinanggap na kita bilang outer disciple ng sekta. Ah, Kasi nilaban mo ang mga damit ni Master 8 at ang maruming damit ni Jinli hanggang sa matapos. Mahusay ang iyong nagawa. salamat po, Master 5. Salamat po, Master 5. Sa 3 araw, magdaraos ako ng piging para sa pagtanggap ng disipulo sa Yunchuan. Pagdating ng panahong iyon, iniimbitahan ko po kayong dumalo, Master 5. Pupunta ako sa tamang oras. CJ. Sa totoo lang, noong una gusto ko ring mapangasawa si Li Finchen, pero yung taong iyon ay masyadong sarili niya. Pero hindi na ito tulad ng dati. Ngayon, ako ay isang outer disciple ng Kunlun Mountain. Mayroon ng dignidad. Siguradong matutuwa siyang pakasalan ako kapag napangasawa ko na ang angkan ng Li. Pagdating ng panahong iyon, makakabalik na sila. An-an, talagang magaling ka. Wow! Talagang mayaman ang bahay ng Li Finchen. Ang higaan dito ay mas maganda pa kaysa Simmons. Napaka-komportable. Ang lambot. Mas mabuti pang maligo muna ako. Baka masayang ang lambot ng higaan na ito.
Kanina, si Kuya Tatlo sa auction ay kumilos ng kakaiba. Kumilos ng kakaiba. Kuya Tatlo, nagpunta ka sa auction ngayon at kumilos ng misteryoso at kakaiba. Ano talaga ang ibig sabihin nito? Tatay. Laoli. Anong nangyayari kay Manager Lee? Tawagan ba natin ang ambulansya? Hindi pa. Ang lason sa kanyang katawan ay nagwawala, nagdudulot ng pagkahilo. Kailangan lang uminom agad ng gamot na Gene ZO1 at gagaling na siya. Manager Liao, pakihanda ang sasakyan para ihatid kami pa uwi sa bahay ng Lee. Opo, ako na ang maghahanda nito. Xiao ba? Alam mo ba kung sino siya? Ang malupit na Diyos ng Yunchuan. Isang buhay na Grim Reaper. Nakatigil na bangka sa tubig. Ang ilog Yangtze ay tinatanggap ang simoy ng tagsibol. Xiao ba? Si Li Tingchen ay ang iyong kapalaran. Ano ang ibig sabihin nito? Pagdating ng kapalaran, mauunawaan mo rin sa huli. Sabi niya na si Lithin Chen ay ang aking kapalaran. Anong klaseng kapalaran? Lee. Lithin Chen, anong gagawin mo? Naku, masyadong maraming deer antler sa Jinsi 1. Are. Masakit. Anong nangyari? Noong nakaraang gabi tayo, ano bang nangyari? May ganun. Parang ganun. Noong nakaraang gabi tayo, ano bang nangyari? May ganun. Parang ganun. Naku. Diyos ko, anong klaseng kabastusan ito? Ano ba ang iniisip mo? Sino ba ang gagawa ng ganyan sa'yo? May mali ba sa sinabi ko? Siguro, ikaw. Sinampal mo ako ng ilang beses. Ano? Nagsasamantala ka pa rin. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari noong nakaraang gabi? Hindi ko alam. Alam mo iyan. Pakiusap parehong doktor. Hinihiling ko, 2 Divine Doctor. Iligtas ninyo ako. Hindi ba ikaw ang tao sa auction kahapon na palaging humahamak sa amin, ang Young Master Zeng namin? Oo, kahapon, ikaw ay malupit na nagmalupit sa amin. Bakit pa namin kailangang tulungan ka? Kahapon, nagkasala ako sa inyo. Ito na ang aking karma. Ngunit, ang magsisi at magbago ay ang pinakamabuting bagay. Kung hindi, susunugin ko ang sarili ko. Sige, sindihan mo. Sinindihan ko na. Sige, sindihan mo. Kailangan niyang makalakam ng kabutihan. Divine Doctor. Parehong Divine Doctor. Ang anak ko, kahit hindi maganda ang kanyang ugali, hindi naman masama ang puso niya. Ang karamdaman niya ngayon ay napakakaiba. Pakiusap, 2 Divine Doctor, tulungan ninyo siya. Hinihiling ko, tulungan ninyo siya. Tumayo ka muna. Tumayo ka na. Ang sakit niya ay hindi nasa katawan. Kundi nasa bahay. Mabuti na lang, mahigpit ang tatay. Itaboy ang masamang enerhiya. Kung hindi, siguro'y nakaranas na tayo ng masama. Diyos na mabangis, masakit pa rin ba ang puwit mo? Hoy, anong sinasabi mo? Hindi ito panunuyo. Kung ihahambing ang mga lalaki sa mga fighter jet, ikaw, Mr. Lee, ay ang hari ng mga fighter jet. Akala ko hindi ka na magsasalita ng maganda. Fighter jet, tumayo ka muna bago ka magsalita. Ikaw, Kumusta na? Wow, talagang kahanga-hanga.
Magaling talaga ang batang doktor na ito. Nararamdaman ko na, mas bumubuti na ako ng husto. Mabuti naman, ito ay pansamantalang pagpigil lamang ng masamang enerhiya. Ang pinagmulan ng masamang enerhiya ay nasa likod lang ng bahay mo. Dalhin mo kami doon agad. Ito ang likod bahay ko. Itong mga bato. Noon, gusto mo na makuha ni Mr. Lee, hindi ba? Binigay ko sa Master Chin Dianguan para sa paghula. Hindi ordinaryo ang batong ito. Mayroon itong cosmic energy na kayang baguhin ang mundo. Ito ay isang mahiwagang bato, isang beses sa 1,000 taon. Ito ay isang libingan. Isang sementeryo. Paano ito nangyari? Hindi ito maaari. Itong bilya ay second hand na bahay. Namatay ang ahente. Naglakas loob silang linlangin ako na bumili ng bahay na pinamumuguran. Hindi. Ang bahay mo ay naging sementeryo kamakailan lang dahil may mali sa bato. Tama si Jingli, tawagin mo agad ang mga tauhan mo para ilipat ito. Kahit sino, bilis, dali, tulong. Hi. Tatay, hindi sila taga-restoran. Pamilya sila ni Emily. Manteng. Jingjing. Bakit kayo namatay? Hindi ba ito ang pamilya ni Li Ziming? Pamilya ba ito? Si Mr. Zing na halos walang kinalaman. Mr. Zing, bakit ka umiiyak ng ganito? Bakit kayo? Bigla na lang. Manteng. Nang una kang lumapit sa akin, hindi ko dapat inisip ang sarili ko at hindi ko kayo tinanggap. Ano ba talaga ang nangyari? Pakiusap, Ying Zeng. Tunay naming anak si Jingjing. Sinabi ko na sa'yo na. Kailangan mong hiwalayan muna si Li Ziming bago ka lumapit sa akin. Kung hindi, paano kita bibigyan ng posisyon? Ang taong ito ay hindi madaling sumuko. Pakiusap, Ying Zeng. Tanggapin niyo kami. Kung mananatili pa kami kay Li Ziming, mapanganib ang buhay namin. Pakiusap, tatay. Nakakatakot talaga ang babaeng iyon. Heto ang libu-libong piso. Gamitin mo. Bilasan mong makipagdiborsyo. Kung hindi, walang mangyayari. Ako ang nanakit sa kanila. Ako ang ugat ng lahat. Tila mayroong pumatay sa mag-ina at ikinulong sila sa bato sa iyong bahay dahil ang mga buto ay hindi nailibing, hindi nakatanggap ng kapangyarihan ng lupa na nagdulot ng masamang enerhiya. Ang taong iyon, ginamit ang iyong kapalaran upang gumawa ng gamot. Sino? Sino ang pumatay sa kanila? Kailangan kong durugin siya. Mga hikaw. O kaya, babae ang pumatay? Babae, nasaan siya? Pupunta ako ngayon. Ha, anak ko. Anak, ayos ka lang ba? Ang masamang enerhiya sa kanya, kung hindi aalisin, maaaring magdulot ng panganib. Jingli, maghanda ka. Sino iyon? Sino ang sumira sa altar na ginawa ko mula sa mga buto ng tao? Sumira sa altar. Ito ang regalo na inihanda ko para sa Master 5 tao sa seremonya ng pagkilala sa guro. Pero nabasag ito sa mga piraso. Kayo ang dahilan kaya ako. Itong dalawang tao, ang malaki at ang maliit. Sino ba talaga sila? Naglakas loob na guluhin. Si Li Tingshen. Paano mo nakuha itong 10,000 yuan? Nakita ko sa bag ni Manting. Hindi, mama. Sa susunod kong mangyayari sa atin. Walang silbi ka talaga. Isa ka lang babaeng nagtaksil sa iyo at nagkaanak sa iba. Bakit ka natatakot ng ganyan? Pero si Yuanan ay masyadong masama. Naiisip pa niya na gumamit ng tao bilang sakripisyo. Kahit ano paman, siya ang pinsan mo. Bakit ka natatakot ng ganyan? Sa tabi ni Li Tingshen, may dalawang babae, ang malaki at ang maliit. Nakasuot sila na parang mga monghe. Kilala mo ba sila? Ang malaki at ang maliit, nakasuot na parang monghe. Hindi ba yun si Jingli at Xiao ba?
Sinira ninyo ang seremonya ng pagkilala ko sa guro. Siguradong mawawala kayong dalawa. Ang batang si Zing ay talagang nalulungkot. Nag-collapse at napunta sa ospital. Ang buhay ng tao ay napaka-impermanente. Sino kaya ang salarin? Si Li Siming ba? Dahil sa pagtataksil, nais niyang maghiganti. Ang hikaw ay sa nanay ni Li Siming. Hindi, Guo Tan. Mukhang walang hakaw na. Ganitong disenyo. Gusto siguro ito ng mga kabataan. Tapos, kanino ang hikaw na ito? At ang bahay ni Zeng ay mayroon pa ring masamang enerhiya. Ang taong iyon ay tiyak na alam ang mahika. O ganito. Umalis kayo dyan. Ingat. Ang bango. Ang unang tono ay misteryoso at malayo. Ang gitnang tono ay parang nagsusuot ng itim, papasok sa simbahan. Ang huling tono ay naging mainit, sa gitna ng lamig. Hindi. Bakit ko nasusuri ang amoy ng isang lalaki? Nang detalyado. Ang bangka ay tahimik na lumulutang. Ang Yangtze River ay hinahangin ng tagsibol. Xiao ba? Li Tingshen. Siya ang iyong soulmate. Hindi. O baka. Anong nangyayari? Simula nang mahawakan ako ni Li Tingshen. Bakit ganito? Ang init na nararamdaman ko, wala na akong ganang mag-imbestiga sa kaso. Ang dating karma, paulit-ulit na karma. Hindi ko na kaya, kailangan kong uminom ng tubig para lumamig ang aking puso. Nang magising si Alisa, nakita niya ang bunto ng damo na nakahiga sa tabi niya at nagbago ito. Hindi. Nagsisimula na naman, ang dating karma ay naulit. Ang dasal para sa mapayapang isipan. Aray! Ang babaeng ito ay masipag pa ring nagsasanay, hindi humihinto sa pagpapaunlad ng sarili. Siyempre naman, ang mga babae, kung determinado, ay kayang gawin ng higit pa sa inaasahan. Talagang kahanga-hanga. CJ. Ikaw na babae, ano ka ba talaga? Mr. Lee, bakit ka masyadong nag-iisip ng ganito? Mayroon akong isang kaibigan, isang babae, ang umiiwas sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. HMM, ang pag-iisip ng mga babae, hindi mo ba naiintindihan? Dahil gusto ka niya. Lanan. Oh. Gusto ka niya, ang kaibigan na yon. Naku! Jing Li, tumigil na ako sa paglalaro ng mga hikaw. Pinag-aralan ko na ito buong araw. Mayroon ka na bang natuklasan? Ang ganitong pattern, mukhang sa Chonan lang. Ang mga jewelry shop doon, ang makakagawa nito. Xiaonan. Ay napakalaki at walang hangganan. Kahit isang jewelry shop lang, siguro ay may 10,000 tindahan na. Jing Li, ipagpapatuloy pa ba natin ang kasong ito? Of course. Hulihin ang salarin at parusahan. Hindi lang para ipagtanggol ang katarungan, kundi pati na rin, makalikha ng kabutihan para kay Papa. Baguhin ang imahe, na tinatawag ng mga tao si Papa na masamang demonyo. Si Papa ay napakabuting tao. Teacher Xiao ba, huwag kang mag-alala. Ganito, sa ganitong antas ng high society, may mga shop lang na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ang makakabili, na filter na, natitira na lang ay 5 shop na ito na pasok sa kondisyon. Maaari ko bang itanong, nakakita na ba kayo nito? Pasensya na po, maaari ko bang itanong, nakakita na ba kayo nito? Hindi po, hindi ko pa nakikita, wala. Tara na. Nakapaglakad na ako ng 50,000 hakbang ngayon. Nakakapanghinayang talaga, walang kahit isang shop na nagsabing nakakita sila ng hakaw na ito. Hoy, sa tingin mo, posible kaya, binablackmail na pala sila ng taong iyon, para hindi nila sabihin ang totoo. Malamang nga, teacher, nararamdaman mo ba na ang mga tao sa bus ngayon? Mukhang nakakatakot lahat.
Nga, ano ang nangyayari? Ganito katinding masamang enerhiya. O baka ngayon ang araw ng kamatayan ng lahat sa sasakyan? Ngayong araw na ba ang araw ng kamatayan ng lahat sa sasakyan? Naku po, ang gulong ng sasakyang ito ay may ginawa na ang isang tao. Sasabog na ito anumang oras. Ang salamangka ng taong ito, pamilyar, parang nakita ko na dati kahit saan. Ang taong ito ay dapat may kinalaman sa masamang nangyari sa pamilyang Zeng. Hindi maaari. Kailangan ko munang iligtas ang buhay nila. Jingli, ang sasakyang ito ay sasabog anumang oras. Teacher Xiaoba, nararamdaman ko rin. Teacher, ang sasakyang ito ay malapit ng sumabog. Mabilis, iparada mo ang sasakyan. Ano ang sinasabi mo? Nang istorbo ka sa konsentrasyon ng driver. Sa tingin ko, ang sasakyang ito ay sasabog na. Hindi, totoo ang sinasabi ko. Paniwalaan mo ako. Mabilis, iparada ang sasakyan. Teacher, magandang ideya ba ito? Maaari ka munang magparada. Kami ni Teacher Xiaoba ang bababa sa sasakyan. CJ. Hoy, ano ang ginagawa ng dalawang iyon? Ang batang ito, hindi ba sila mga human trafficker? Huwag na huwag kang hihinto. Ano? Dati, ang anak ko ay kinidnap ng mga human trafficker. Ikaw, ako, papatawan kita ng kamatayan. Hindi po. Lola, kalma lang po muna. Hindi po ako human trafficker. Ang sasakyang ito, malapit nang sumabog ang gulong at gumuho. Lahat ng nasa sasakyan ay mamamatay. Sabihan mo agad ang driver na iparada ang sasakyan. Ako, huwag kang magsalita ng walang kwenta. 30 taon na akong nagmamaneho. Hindi pa ako nagkakaroon ng aksidente kahit minsan. Huwag kang magsalita ng padalos-dalos. Alam ko na may karanasan ka po, pero ang gulong ng iyong sasakyan ay may ginawa na ang isang tao. Pakiusap, iparada mo at tingnan mo. Malalaman mo rin. Gusto ko lang na ang mga tao sa sasakyan ay lahat mabuhay. Pakiusap, paniwalaan mo ako. Tama na yan. Nagtapos ako ng automotive engineering, ng doktorado, batay sa aking kaalaman. Walang problema ang sasakyang ito. Ikaw ang nagsasalita para guluhin ng mga tao. Nasa ika-21 siglo na tayo. Hindi, ikaw ay nasa industriya ng sasakyan. At ano naman? Ang dulo ng siyensya ay mistisismo. Hindi mo ba naiintindihan? Ako, nalalaman mo bang mang-aral ka sa akin ng ganyan? Ako ay isang tao na nag-aral sa sikat na universidad. Hindi tulad mo na luma ang damit, mga human trafficker na tulad mo. Pareho ba ang iniisip ng lahat? Tama, mas mabuti pa ang mga estudyante sa universidad kaysa sa mga human trafficker na tulad mo. Kung ako ang tatanungin, ang mga boss ngayon ay dapat gumamit ng face recognition system. Kung hindi, ang mga kriminal ay makakatakas. Hindi, lahat, sandali lang. Makinig muna kayo sa akin. Alam kong hindi nyo ako pinaniniwalaan. Pero may kasabihan na, ang 10,000 ay natatakot. Ngunit isa sa 10,000 ang naglalakas loob. Bakit kayo ay ayaw huminto at mag-check? Ano ang isa sa 10,000? Ano ang sinasabi mo? Sa tingin ko, nag-iimbento ka lang para manloko ng iba, para makuha ang atensyon. Ako, ang mga libro na pinag-aralan mo, napunta lahat sa tiyan mo ba? Kung ayaw mong mabuhay, huwag mong hilahin ang iba. Manong driver, iparada mo agad ang sasakyan. Huwag kang hihinto, nagmamadali akong kumain. Tama, ang aming mga buhay ay hindi kailangan ng tulong mo. Manong driver, umuusok na ang gulong. Iparada mo na. Oo, bilis. Driver, ay parada mo agad. Ngayon ko lang nalaman, kayo palang dalawa, ay mga babae pareho. Ayoko sanang humusga, pero ngayon parang, malaki ang dibdib pero maliit ang utak. Maliit lang ang utak. Ako. Ikaw naman, parehong maikli at maliit. Bakit ka nakatayo dyan? Sa harap ng mga tao, nalalaman mo bang sabihin mo yan sa akin? Bakit? Ang mga lalaki ay pwedeng mang-insulto ng babae. Hindi ba pwedeng mang-insulto ang mga babae? Sa tingin ko, hindi ka lang maliit. Kulang din ang iyong utak. Lagi kang masama sa mga babae. Kung ayaw mong mabuhay, huwag kang manggulo ng iba. Tama, puntahan mo muna ang utak mo at pagtagpi-tagpiin. Ngayon, dapat naniniwala na kayo, diba? Pumutok na ang gulong. Ang tunog ng paputok ng kasal sa labas, ipipilit mo pa rin na ito ay pagsabog? Sa tingin ko, ang utak mo ay hindi talaga normal. Ako. Kuya driver, ang nagmamaneho, hindi ka ba makapagdesisyon? Itigil mo ang sasakyan ngayon din. Tama na, pilit mong sinasaktan ng lahat, gamit ang lahat ng paraan na naiisip mo. Ngayon, sobrang traffic, hindi humihinto ang mga truck. Ang pagpapatigil sa driver sa gitna ng daan ng ganito, hindi lang nakakasagabal sa trapiko, kundi inilalagay din ito ang lahat sa sasakyan, sa panganib. Hoy, matagal ko nang binabantayan ang babaeng ito. Kakaiba ang kilos niya. Mula pa kanina, kakaiba ang sinasabi niya. Ang taong tulad nito, dapat itali, ipadala sa pulis. Tama. Oo, atali natin siya at ipasa sa pulis. Ipadala siya sa pulis. Itali siya. Sa pulis na, si Master Xiaopa ay handang tumulong sa inyo. Huwag baliwalain ang kabutihan.
Hindi. Ang gulong ng kotsing ito ay talagang nag-aapoy. Tama ang sinabi ng dalagang ito. Sa swerte, hinila niya ang handbrake kaya nagkaroon ng pagkakataong makatakas. Salamat sa dalagang ito, dahil iniligtas niya ang buhay ko. Maraming salamat. Malapit na ang bagong taon. Ang mga anak ko ay naghihintay pa rin sa akin umuwi. Salamat, maraming salamat talaga. Hindi pa naman bagong taon. Hindi na kailangang lumayo pa. Hi! Hindi ko inakala. Pagkatapos makapagtapos mula bachelor hanggang doctorate, may mga bagay pa pala akong hindi alam. Ang mistisismo ay mabuti, ang agham ay mabuti rin. Ilan lamang sila sa mga kasangkapan para tulungan ang tao na mamuhay ng maayos. Tama ang sinabi ni Jinli. Tama na, bumangon na tayo. Salamat, Binibini. Master Xiao pa, sinabi ni tatay na umuwi na ako agad, at may surpresa daw. Gusto mo ako. Siguradong gusto ka niya. Ang nagkakagusto sa'yo ay dapat iyong kaibigan. Gusto. Dahil gusto ka niya, gusto rin siya ni Xiao Jinli. Kami ay magiging pamilyang tatlo sa madaling panahon. Sa ngayon, kulang na lang na umamin siya sa akin at pagkatapos sasang-ayon ako. Sa darating na yon, kami ay tunay na magiging isang pamilyang tatlo. Engan. Hindi na kailangang maghirap ng ganyan. Formalidad na lamang ito. Sa anumang paraan, sasang-ayon ako sa'yo. Manager Lee, si Xiao pa ba ay magtatapat sa'yo, totoo? Siyempre, Pero sa tingin ko, tinatrito ka niya na parang hindi siya interesado. Sa halip, mas lalo ka pang hindi niya gusto. hindi mo naintindihan, kailangan nating maging isang pamilyang tatlo. Ang bagay na ito, pansamantalang paglayo, ay hindi mahalaga. Bumalik na siya, bilisan mo, umatras ka. Bakit ikaw? Master Xiao pa. Ngayon, ang taong nasa tabi ng sasakyan, na nanloko sa atin, nakasuot ng kapa, ang babaeng may maskara. Sino siya? Nakita mo rin, di ba? Esan, ang babaeng iyon, ay malamang ang sumubok pumatay kay Limanting at kay Jingjing. Gumamit siya ng mahika, sobrang lupit. Lamang, paano natin masusuri? Master, maaari mo bang kunin ang impormasyon mula sa alaala ng tao? Kapag dumating ang oras, kunin ang amoy mula sa alaala, at ihambing ito sa amoy ng hakaw. Ang katotohanan ay mabubunyag. Tama. Ngunit ang aking mahika ay magagamit lamang sa gabi. Umuwi ka na at kumain muna. Nagulat mo ako. Master pa, tingnan mo ito, ang model na iyon, nakakatakot talaga. Kung masungit pa siya, walang lalaking magtatangkang pakasalan siya. Hindi tiyak, maaaring bulag ang ilang lalaki. Sa mundong ito, mayroon ngang mga bulag na lalaki. Ano ang ginagawa ninyo? Bakit ikaw? Ano iyon? Bakit ganyan ang mukha mo? Na hindi kontento? O baka naman? Kanina ikaw, iniisip ang ibang babae. Yuan-an, kahit na magkapit-bahay tayo, pero dumating ka ng walang paanyaya, itinuturing itong paglabag, iniimbitahan kitang umalis. Paglabag anong sinasabi mo? Si Lola Lee ay nagbabakasyon na. Pinapunta ako dito para alagaan ka ng espesyal. Si Lola talaga, laging nagbabakasyon, hindi organisado sa kanyang mga ginagawa. Isama mo na rin ako at si Xiao pa. Sino ka nga ba talaga? Kinchen. Sinabi ni Lola na, sinabi na niyang pupunta ako, di ba? Ano ang ibig mong sabihin? Huwag mong magkunwaring hindi mo alam. Hindi ba't ito ang seremonya ng pagtatapat ng pag-ibig? Sa puso mo siguro, inaabangan mong dumating ako, di ba? Kahit nasabihin ko na, ang proposisyon sa kasal ay isang bagay na lalaki ang dapat gumawa. Ngunit ikaw, Li Qinshen, ikaw ang lalaking napupusuan ko. Ako ay isang taong hindi sumusuko kaninuman. Dahil may damdamin ka rin para sa akin. Handa akong pakasalan ka. Master Xiao pa, tingnan mo, nakakatakot talaga ang model na iyon. Kung masungit pa siya, walang lalaking magtatangkang pakasalan siya. Hindi tiyak, maaaring bulag ang ilang lalaki. Ngayon ko lang nalaman, sa mundong ito, talagang may mga bulag na lalaki. Ano ang ginagawa ninyo? Tatay.
Dad, hindi ka sumusunod sa mga patakaran ng lalaki. Yung dalawang babae na naman. Sumabog yung boss. Pero nakaligtas sila. Iniwan kami na kasing ganda ng bulaklak, hindi pinapansin si Profesor Xiaoba. Bumalik sa pakikialam sa, yung pangit na babae sa advertisement, walang katapusan, talagang ayaw kong tingnan. Hoy, batang to. Sino ang tinatawag mong maganda? Ikaw, mukha kang ahas, malabo mata, makapal ang labi, puro plastic surgery. Nagsasalita ka na naman ng walang kwenta. Mag-ingat ka baka mapagdiskitahan kita. Tama na. Umalis na kayo sa bahay ko. Ayoko umalis. Lanan. Huwag kang magkakamali. Oo, Profesor Xiaoba, pakiusap, huwag kang magkakamali. Dad, sino ang gumawa nito? Siguradong yung babae, yung mukhang ahas na yun. Tama. Hindi. Ako ang gumawa. Tapos sinabi mong huwag magkamali? Ah, Naghanda si Dad ng mga lobo, mga rosas, at isang maliit na teddy bear. Paano hindi ako maghay-hinala? hindi. Kahit ako ang nag-ayos nito. Pero ako, Pero hindi mo inisip na. Naghanda ka ng sorpresa para sa kanya. Hindi ikaw ang naghahanda ng sorpresa para sa kanya, di ba? Hindi ako magkakamali. Masamang lalaki. Dad, talagang kahanga-hanga ka. pinupuri mo ba ako? Profesor Xiaoba, simulan na natin. Jinli, kailangan kong maging mabait sa lalaking iyon na walang kwenta. Gagawa na naman ng mabuti para ayusin ang imahe niya. Huwag kang gagawa ng hindi buo. Profesor Xiaoba, ayaw ni Profesor na mahuli ang mamamatay tao para matahimik ang mga kaluluwa ng inosente. Alam CJ, ginagawa ko ito para sa mga biktima. Okay. Tama. Mula sa amoy na ito, nakukumpirma na siya yung tao. Malinaw na yung babaeng nakatakip ay ang mamamatay tao na pumatay, kina Jingjing at Limanting. Profesor, malapit na tayo sa katotohanan. Kailangan na lang nating mahanap yung babaeng nakatakip. Alaynan, ang amoy na ito ay mananatili hanggang bukas ng umaga. Bukas ng umaga tayo. Susundan ang amoy na ito. Siguradong mahuhuli natin ang mamamatay tao. Mabuti. Gising ka na? Ito ang pagkain na inihanda ng mga chef mula sa 5 bansa. Ginawa para sa inyong lahat. Manager Lee, hindi sapat ang pag-atake gamit lang ang pagkain. Kailangan din ang iyong alindog. Teka, Alaynan, dahil sa mabahong tofu na ito, pinatawad na kita. Nagkasundo na kami. Profesor Xiaoba, tingnan mo. Naubusan na ng lakas ang mga koneksyon ko dito. Ang mamamatay tao na pumatay kay Limanting at sa nanay niya. Siguradong nasa paligid lang. Pero ang daming tao dito, mahirap hulihin. Tama, sa dami ng tao. Kung may mamamatay tao na nagtatago, ang mga taong ito ay tiyak na mapanganib. Nako, itong 2 pulubi. Yung babaeng nag-propose kay Liting Shen kahapon. Ito ang pinakamahal na antique shop sa syudad. Kayo dalawa. Mababahong pulubi. Ang perang dala ninyo, hindi aabot ng 10 yuan, di ba? At gusto pang, umasta na parang mataas na lipunan. Bumili ng mga antigong bagay. Nakakatawa na nanggagaling kayo para bumili. May pera ba kayo? Kayo, 2 demonyo. Kahapon, dumidikit kay Liting Shen. Sinira ang proposal ko. Ngayon, nakakahiya pa rin ang itsura ninyo. Sa harap ko ulit. Kayo ang mukhang talunan. Huwag na kayong lumapit pa sa tatay ko. Ang Profesor Xiaoba ko, nahalikan na ang tatay ko. Walang lugar para makialam ka. Isang halik lang, ano naman? O hahawakan at lalambingin pa? Tama ang hula mo. Hindi lang ako humalik, kundi humawak at naglambing din. Ang nakuha mo lang ay ang segunda mano sa akin. Kayo, 2 basurero. Para lang makuha ang puso ni Liting Shen. Kaya kayo nakadepende sa bahay nila. Hindi ako katulad ninyo. Ako ay disipulo ng Kunlun.
Ito ay handog sa master. Hintayin ang seremonya ng pagtanggap ng disipulo. Malalaman mismo ni Li Tingshen sino ang babaeng nagdala sa kanya sa tagumpay. Sa panahong iyon, kayong dalawa, tiyak na mapapatalsik. Profesor Xiao ba? Nauubusan na ng koneksyon dito. Uuwi na muna tayo. Sige na, umalis na tayo. Dalawang babae, naglakas loob na baliwalain ako. Bukas, ang seremonya ng pagtanggap ng disipulo. Sa bahay ng mga Li, ang oras ng kadakilaan. Alam na ni Li Tingshen, kailangan sumuko. Sa panahong iyon, Hindi pa natin nahuhuli ang mamamatay tao ngayon. Pero kanina, bumili ng maraming anti-gang bagay. Nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Siguradong matutuwa si Dad. mahusay ang iyong pagpili. Siguradong magugustuhan ni Li Tingshen. Baka siya ay maging masaya. Maaari kong makita. 2 pinto. 2 pinto. Profesor Xiao ba? Ano ang 2 pinto? Wala lang, wala lang. Hindi dapat malaman ng mga bata. Dad. Bakit hindi maganda ang ekspresyon ni Dad? May sakit ka na naman ba? Ayos ka lang ba? Ayos lang, yung amoy lang ng mabahong tofu kaninang umaga, hindi pa nawawala, medyo nahihilo. Okay lang si Dad. Naghanda rin ako ng regalo para kay Dad. Pag nakita niya to, gagaling agad si Dad. Mga kwento ng karangalan at pagkawasak. Ang ilog Yangtze ay walang tigil ang agos. Ito ang unang regalo mula sa neolitikong panahon. Manikang unggoy na gawa sa terakota. Mga pader na diamante na may mga kono. Magkakaroon ng araw na mababasag ang langit. Ito ang pangalawang regalo mula sa Africa. Mga pinakamataas na uri ng pigyon blood red na diamante. Kumikinang na ginto karangyaan ng kayamanan. Mararangyang mansyon at palasyo. Ito ang pangatlong regalo. Mga lutong tile mula sa palasyo. Ano lahat itong mga ito, Jinli? Dati, malaki ang binigay ni Dad sa akin. Gusto ko rin bigyan ng regalo si Dad. Xiao Jinli, ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak, hindi kailangan ng kapalit. Kahit lumaki ka lang ng masaya, sapat na. Naiintindihan ko, Dad. Pero itong mga bagay na ito, matagal ko itong pinili. Tanggapin ninyo ito, Dad. Sige, itatago ko muna ito pansamantala. Hihintayin ko munang tumaas ang presyo. Ang talinong ito ni Xiao Jinli, talagang hindi napalaki ng mali. Si Li Tingshen, hindi lang siya mayaman, pero talagang nagmamalasakit siya kay Jinli. Mapagkakatiwalaan. Tungkol kagabi, siguro may kaunting hindi pagkakaunawaan. Ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo, Oberon Whitemon. Tadhana o isang kasalanan sa kasal. Ang singsing na ito, o mali ba ang pagkakaintindi ko? Hindi ba niya ito inihanda para sa babaeng iyon kahapon, tapos magpo-propose siya sa akin? Ang 1 gramo nito ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ito ang tipak na pinakamalaki sa mundo. Nagkakahalaga ito ng 50 bilyong piso. Dapat ko ba siyang tanggapin? Masyado pang maaga. Diyos ko. Umaasa akong tatanggapin mo ito para maging pamilya tayong 3 kasama ako bilang ina ni Jingli. Isang proposal na ganito ay hindi kagaya ng panaginip ko kahit kaunti, ina ni Jingli. Bakit hindi ka maging asawa niya? Alaynan. Ang singsing na ito. Proposal ba? Hindi, isang proposal. Binigyan mo ako ng singsing sa kalingkingan. O baka, gusto mong mag-date nang hindi kasal? Kung gusto mong mag-date ng hindi kasal, masaya akong pumayag ayon sa gusto mo. Ikaw ang gustong mag-date ng hindi seryoso, tapos ibinabato mo pa ang sisi. Sa akin, masamang lalaki. Tatay. Hindi marunong pumili ng singsing pang kasal. Walang common sense. Hey, hintayin mo ako, Professor Xiao pa. Okay ka lang ba, Ginoong Lee? Ano na namang problema? Ginoong Lee, kung gusto mong ligawan si Xiao Pa, subukan mong makinig sa akin. Naubos na lahat. Wala nang natira. Para sa'yo. Master Wu, ang mga handog para sa guro ay naipadala ko na sa Bundok Lumina. Bukas ang seremonya ng pagtanggap ng estudyante. Ipapadala ko sa iyo ang lugar. Pakiusap, dumating ka sa tamang oras. Okay. Hindi ko inakala na ang taong ito, si Yuanen, ay may ganoong kahusay sa pagtingin ng mga anti-gang gamit. Okay din naman yan. Pero kung ikukumpara kay Jingli, medyo mas mababa pa rin. Sino ba ang makakapantay kay Jingli? Pero sapat na ang ganito, napakaganda na. Sapat na ang ganito, napakaganda na. Ang estudyanteng hindi direkta na tinanggap mo, hindi lang magaling maglaba. Ang mga damit ni Jingli at Xiao Pa, pero tunay na may kakayahan. HMM.
Bukas ang kanyang seremonya ng pagpupugay sa guro. Sama tayo. Isang estudyanteng hindi direkta, hindi naman kailangang pumunta. Bukas, bababa ako ng bundok para bisitahin si Jingli at Xiaopa. Sige. Kung gayon, pagkatapos ng seremonya ng pagpupugay sa guro, sasama ako sa'yo para hanapin sina Jingli at Xiaopa. Sige. Nawala na ang amoy sa silk thread. Ang clue para sa salarin sa pagkakataong ito ay tuluyang nawala. Naku po, ngayon. Si Uncle Zing at si Grandma Zing ay umiiyak pa rin araw-araw. Hindi ko alam kung sino talaga ang tunay na tao. Ayos lang yan, Jingli. Ang langit ay tumutulong sa masisipag. Basta't nagsisikap tayo, siguradong makikita natin sila. Dagdag pa, hindi ito maaaring madaliin. Ang babaeng nakatakip ang mukha ay palaging masama ang tingin sa atin. Ngayon, hintayin na lang natin siyang lumabas. Makinig ka na lang kay Professor Xiaopa. Nagkamali ako kagabi. Narito ang Boston Lobster, steamed lobster, at maanghang na hipon. Masyadong maalat ang pagkaing ito. Matabang ang isang iyon at mamantika ang nasa gitna. Galit na galit si Professor Xiaopa. Kahit pagkain, hindi na siya makakapagpakalma. Nagkamali ako kagabi. Ngunit naisip ko, napayat ang mga daliri ng mga kababaihan. Hindi ko sinadyang ibigay ang singsing sa kalingkingan. Ito ang pamamaraang iminungkahi ni Consultant Chen. Gagana kaya ito? Ang nakakainis na dahilan na ito. Hindi ako mataba. Payat ang aking mga daliri. Ang singsing kahapon ay siguradong kasya pa sa akin. Tungkol sa singsing na yon. Bakit ka nandito? Ngayon, naging disipulo na ako ng Bundok Lumina. Sobra-sobra na ang aking halaga. Inayos ko ito sa bahay ni Li para mapagmalaki ninyo. Litinchen, ngayon ibabahagi ko sa iyo ang aking karangalan. Ikaw ang magiging pinakamaningning na lalaki. Professor Xiaopa, ang tita na ito, masama magsalita. Baka, may problema dito. Dalhin ang mga cheerleader at lahat ng gamit. Lumabas na ngayon. Ay, Litinchen, naiintindihan ko ang iyong pagkalalaki at ang iyong lihim na paghanga. Ngunit hindi mo kailangang maramdaman na mababa ka dahil ako ay napakagaling. Kung magiging akin ka, malalaman mo na hindi ako ganoon kataas upang hindi mo maabot. Babaguhin ko ang iyong tadhana, gagawin kitang disipulo ng Bundok Lumina. Sa panahong iyon, ang lahat ng mga sikat na tao ay tatakbo sa atin. Disipulo ng Bundok Lumina. Nandito na si Master Ha. Mukhang dumating na si Master Wu. Tingshen, ihanda mong mabuti ang iyong mga mata. Manood kang mabuti. Master Wu. Hello, Master Wu. Ito ba ang Villa BLG? 325. Ay, hindi. Giazil, 532. Kailangan mo bang sunduin ka? Hindi pa ba dumarating si Master Wu? Hindi pa ba dumarating si Master Wu? Ang iginagalang na si Master Wu ay iginagalang. Saan man siya pumunta, tanging tunog ng tambol at gong lamang. Bago dumating, kailangan maghanda ng lubusan. Ano ang inyong kinatatawa? Nararamdaman ko na ang Master Wu sa inyong salita at ang nakikita natin ay hindi pareho. Ang nakikita ninyo, ano ang ibig sabihin? Ngayong nandito na tayo, hindi ko naiisiping itago pa. Sa totoo lang, nabaliw ka na, natatakot ako na baka. Tama na, Litingchen. Alam kong bata ka pa at puno ng sigla. Nagagandahan ka lang pansamantala sa babae at batang ito na parang pulubi. Ngunit bilang tagapamahala ng pamilya Li, dapat alam mo na ako lamang ang makakapagtaas sa iyo sa pinakamataas na antas. Sa isang iglap tungkol naman sa babae at bata, madali silang mapapaalis mula sa pamilya, sigurado. Dumating na si Master Wu. Litingchen, panoorin mo akong sumikat ng maliwanag na parang bituin sa langit. Sa panahong iyon, ang babae at bata ay magiging parang usok na naglalaho. Malalaman mo mismo na ako ang iyong tunay na taga-suporta. Master Wu, Master Tatlo, kayong dalawa ay dumalo sa aking seremonya ng pagtanggap ng estudyante. Ito ay tunay na kahanga-hanga. Mangyaring pumasok sa loob, pagbati sa dalawang masters. Kayo ay walang kakayahan. Nakikita ba ninyo ang pagmamahal na natatanggap ko? Xiaoba, Jingli. Hindi ko pa ito nakikita dati. Guro una ganito, ang masaya at relax na mukha.
Lumabas na kayo ng matagal na. Ang sumpa ni Jingli ay nagamot na rin. Bakit hindi pa kayo bumabalik? Kami. Ito ang ama na tinanggap ni Jingli sa Yunkyu. Ako ang ama. Lighting Shen. Siya, hindi ba siya ang Diyos ng digmaan ng Yangkyo? Paano siya magiging ama ni Jingli? Maraming salamat sa pag-asikaso ninyo sa amin itong mga nakaraang araw. Ngayon, kami, mula sa mga doktor na Diyos ng Bundok Kunlun, ay isa ng ganap na doktor na Diyos ng Kunlun. Ang pag-aalaga kay Jingli ay hindi na problema. Xiaoba, samahan mo si Jingli. Hali kayo na sa Bundok Kunlun kasama namin. Panglimang guro, kumusta naman ang aking disciple reception banquet? Paumanhin, kailangan ko munang isama ang dalawang paborito kong alagad, pabalik sa bundok. Alam ko na ang tungkol sa disciple reception banquet, hindi na kailangan ng pagkain. Ano ang ibig ninyong sabihin? Naghahanda ako ng napakahirap. Ang reception banquet na ito ng matagal. At kayo lang para sa dalawang babaeng ito. Mga babae, Guro, noong una, nakita kong nahihirapan ka. Tinutulungan sina Xiaoba at Jingli sa paglalaba, kaya kita tinanggap bilang disipulo. Ngayon, nilalay mo ang dalawa. Ang ganitong klase ng disipulo ay hindi ko kayang tanggapin. Mga, mababang tao mula sa paanan ng bundok. Ano ang karapatan mo para maging isang disipulo ng aming bundok kunlon? guro, nagkamali ako. Sa katunayan, ako at si Jingli ay mga doktor na Diyos ng Kunlun. Ang aming guro ay kapatid, at siya rin ang guro ni Jingli. Ang babaeng iyon na nagsasabing, siya ay disipulo ng Kunlun, ay malamang kasinungalingan. Kung hindi ninyo kami gusto, sige, pwede ninyong putulin ang mga daliri ninyo. Putulin ninyo na. Totoo pala na kayo ay mga doktor na Diyos ng Kunlun. Bakit niyo ito itinago sa akin? Sabi ni Xiaoba, ay hindi ninyo gusto ang mga doktor ng Kunlun. Kaya kung malalaman nila ang tunay na pagkatao, puputulan ninyo ang mga daliri namin. Sinabi ko ba yon, napuputulin ko ang mga daliri niyo? Ha? Kahit pa gusto ninyong magputol, ay ayaw ko pa ring ipaputol. Ano po ang sabi ninyo, tatay? Ulitin ninyo. Ama ay hindi kailanman mananakit sa inyo. Naiintindihan ba ninyo? Ama. 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 Huwag po kayong umalis, Ama.